Kabanata 601. Pragmatic Conference. Kasabay nito, tumahimik ang paligid. Ang mga mukha ng bawat isa ay may iba't ibang antas ng pag-iisip at pagbabago. Hindi naiwasan ni Nicole ang tanong. Yung ekspresyon niya parang nasa press conference, nakatutok pero karangal. Ang aking kasal kay Mr. Ferguson ay medyo nakakagulat noon, ngunit hindi iyon ang aking intensyon. Walang pagmamalaki sa pagpapakita ng pinakapangit na bahagi ng isang kasal, ngunit napag-usapan namin ito at nagpasya na maging kaibigan o kasosyo sa negosyo. Hindi iyon dapat pagsisihan. Walang nakapansin na sa pagsagot ni Nicole sa tanong, si Eric ay naninigas na ang mga kamao sa kanyang mga tuhod, nakakuyom ng mahigpit at umuumbok na may mga ugat. Ang kanyang simple at casual na mga salita ay naging malinaw sa kanyang posisyon. Walang nakapansin na sa tabi niya ay biglang bumagsak ang mayabang na tingin ng lalaki. Bumaba ang kanyang mga mata habang nakatingin sa kanya na may malungkot na tingin, ang kanyang ekspresyon ay tense at pangit. Sa tuwing maririnig niya ang mga ganoong bagay, pakiramdam niya ay bigla na lang dinudurog ang puso niya, na sumasakit sa paghinga niya. Wala siyang pinagsisisihan. Paano siya? Siya lang ang handang magsumikap para maisalba ang bigong kasal na ito. Siya ay pagod, ngunit hindi siya nang ahas na sumuko. Natakot si Eric na kapag bumitaw na siya, lalayo pa si Nicole at tuluyang mawala sa buhay niya. Nakita ito ni Juliana at naramdaman niyang isa itong magandang pagkakataon para tulungan si Eric. Siya ay palaging maganda, at dahil sa kagandahang ito kaya siya pumili ng isang direktor sa isang grupo ng mga lalaki. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi niya nakontrol ang panliligaw ng lalaki at sa wakas ay ibinulgar ito ng media. Napilitan siyang hiwalayan siya para iligtas ang kanyang reputasyon. Juliana cleared her throat at nakuha ang atensyon ng lahat. Bagamat iba ang pagkakakilanlan ni Miss Stanton sa amin, mas bata ka pa rin ng kaunti. Hindi ba't ang magkasintahan ay palaging nagsisimula bilang magkaibigan o kasama? Bagamat hiwalay ka na ngayon, bumalik ka sa iyong orihinal na pagkakakilanlan. May garantiya ba na ikaw ay hindi na muling makipagbalikan? May isang lumang kasabihan na kailangan ng 10 taon ng pagtatayo upang maglayag sa parehong bangka, ngunit 100 taon upang matulog sa iisang kama. Hindi madali ang pinagdaanan ninyong dalawa, napakaraming paghihirap na magsama-sama. Nakakahiyang maghiwalay dahil lang sa ilang malungkot na sandali. Ang mga mukha ng lahat ay kahanga-hangang magkakaiba. Lahat sila ay napatingin sa kanya na nagtataka. Tanging ang ekspresyon lang ni Eric ang ganap na kalmado, ngunit ang bahagyang nakataas na kilay nito ay nagpapahiwatig na siya ay lubos na nasisiyahan sa mga sinabi ni Juliana. Parang may pag-asa pa itong babaeng ito. Sumulyap si Charlotte sa kanya at ibinaba ang kanyang ulo nang hindi gumagawa ng ingay. Gayunpaman, hindi napigilan ni Sadie na matawa. Kung gayon, kung ang iyong dating asawa ay dumating sa iyo at humingi ng muling pag-aasawa, papayag ka ba ng walang pag-iisip? Kung may sinabi siya sa kamera at pagkatapos ay bumalik sa kanyang salita, ito ay katulad ng sampal sa kanyang mukha. Ginamit ni Juliana ang mga salitang iyon para hikayatin ang iba. Paano siya makaka-address kung turn na niya? Ang kanyang mukha ay naging lila at medyo hindi kanais-nais. Nagsisi siya na masyado siyang lumayo sa kanyang mga salita. Ang direktor na nanloko sa kanya ay bilib lang sa kanyang katawan at kagandahan. Nang maglaon, nang mapagod siya sa pakikipaglaro sa kanya, iniwan niya ito at binugbog pa siya sa bahay ng maraming beses. Hiniwalayan niya ito at bumalik sa dati niyang tagapagtaguyod sa pananalapi. Masaya siya gaya ngayon. Bakit niya gustong makipagbalikan muli sa mamantikang direktor na iyon? Juliana pursed her lips, medyo matigas ang ngiti niya. You can't say that. We also want each other to be happy after the divorce. Kung may girlfriend siya, hindi ko naman sila masisira, di ba? Ngumisi si Sadie sa mga salita at tumalikod ng walang komento. Mas bata siya kay Juliana ng ilang taon at alam niya kung gaano kalalim ang tubig sa entertainment industry. Nang siya ay nasa pinakamatanda na niyang edad, nakahanap siya ng isang mayamang negosyanteng mapapangasawa, na nagnanais na mamuhay ng mapayapang buhay bilang isang mayamang asawa. Gayunpaman, ang mayamang negosyante ay nabangkarote sa loob ng ilang taon, kaya kinailangan niyang bumalik sa dati niyang trabaho at patuloy na magtrabaho sa entertainment circle. Buti na lang at loyal pa rin sa kanya ang mga fans niya, at nanatili pa rin ang status niya.
Kung makakasama niya ang isang lalaki na may ranggo na katulad ni Eric, kung gayon kahit na ang mga mumo na tumutulo mula sa kanyang mga daliri ay sapat na para gumastos siya ng walang ingat sa buong buhay niya. Kabanata 602. Matuwid na hamak. Sa pag-iisip na iyon, ang maliwanag at kaakit-akit na mga mata ni Sadie ay bumaling kay Eric at sinabi niya, sa katunayan, sa tingin ko ang pag-aasawa ay maghihigpit ng maraming kalayaan. Kung ang dalawang taong nagmamahalan ay maaaring magkasama, bakit kailangan nilang pakialamanan sa kanilang katayuan? If they love each other, they would always be together kahit hindi sila mag-asawa. Kung hindi nila mahal ang isa't isa, tapos kahit magpakasal sila, madami tayong makikilala sa buhay natin, kaya hindi na kailangan kung tumingin ka sa paligid, makikita mo na may mas magagandang tanawin. Dahan-daang sumipsip si Juliana ng malamig na hangin at hindi namamalayang sinulyapan ang ekspresyon ni Eric. Ito ay tulad ng inaasahan niya. Hey! Matalim ang titig niya na para bang may gustong suntukin. Buti na lang at tumigil siya sa oras. Pakiramdam ni Nicole ay napakamakatwiran ng sinabi ni Sadie. Malakas siyang tumango at hinikayat siyang magpatuloy. Napangiti si Sadie at hindi maiwasang maging kumpiyansa nang makitang sumang-ayon ang lahat sa kanya. Iba ang opinyon ko kay Juliana. We have roles, resources, connections, and most importantly, we have money. May malasakit ba ang mga babaeng tulad namin sa success at failures ng isang pagsasama? Ano man ang lahat, kung hindi mo makikilala ang taong iyon, maaari mong i-enjoy ang iyong sariling buhay. Ngumiti si Nicole at tumango. I think Miss Sadie's words are very reasonable. Maging si Livia ay patuloy na tumatango-tango. Lihim na napangiti si Juliana. Ano ang kanilang naramdaman at ipinagmamalaki? Hindi ba nila nakita ang malamig at madilim na mga mata ni Eric? Si Sadie ay karaniwang nagsusulat ng mga salitang, I want to be your lover, sa harap ng mga mata ni Eric. Saglit na digest ni Livia ang mga salita at tumingin sa marginalized na si Charlotte. Miss Charlotte, ano sa tingin mo? Saglit na natigilan si Charlotte at saka napahiya. Hindi siya magaling magsalita gaya ng iba, kaya dahan-dahan lang siyang nagsalita ng ilang hindi gaanong kabuluhang salita. Pagkatapos, nagkusa si Xander na tuwang-tuwang tumayo. Sa lahat ng magagandang binibini, sana maging masaya kayo sa kasalman o hiwalay na kayo. Napangiti si Nicole na medyo hindi makapaniwala sa kinikilos ni Xander. Sa gilid, kumuha si Juliana ng tasa at ikanawit ito sa kanya. Salamat, Mr. Xander. Kung makakatagpo lang kami ng maamo, maalaga, at magandang lalaki na tulad mo, siguradong matutuwa kami. Nagtaas ng kilay si Sadie. Sumasang-ayon ako. Dagdag pa ni Charlotte, sumasang-ayon din ako. Naramdaman ni Livia na si Xander ay isang masipag, mabait, at tapat na tao. Gayunpaman, palagi siyang binubuli ni Eric at hindi siya makatiis, kaya naawa siya sa kanya. I agree talaga. Unconsciously namula ang mukha ni Xander. Oh my, ganoon ba siya kasikat? Hindi kaya nagustuhan siya ng mga babaeng naruroon at hindi ang mayaman at makapangyarihang si Eric Ferguson. Sina Juliana at Sadie ay parehong makabuluhang tao sa industriya ng entertainment. Kung makakasama niya ang isa sa kanila, gamit ang kanyang pera at mga kontak, kailangan pa ba niyang magpumiglas at magsumikap? Hindi. Sa isiping iyon ay napaangat siya ng mata at tumingin kay Juliana. Mukhang mas interesado siya sa kanya. Siya ay palaging nakatingin sa kanya sa shooting. Hindi nang ahas si Xander na isipin si Nicole, pero wala siyang problema sa iba. Bigla siyang nakaramdam ng halaga rito. Ang kanyang kumpiyansa ay tumaas. Napatingin si Dominic sa likod ng monitor. Hindi niya akalain na magiging ganoon ka-open ang mga artistang ito sa paksa ng kanilang hiwalayan. Kung ito ay na-broadcast, tiyak na magdudulot ito ng kaguluhan. Magtatapos na ang eksena, ngunit tumanggi si Sadie na sumuko at iginiit na tanungin si Eric, Mr. Ferguson, lahat ay nagpahayag ng kanilang mga opinyon. Ano ang tungkol sa iyo? Isang kislap ng kalupitan at pagkasuklam ang sumilay sa mga mata ni Eric. Pagkatapos, malamig siyang tumingin sa kanya at sinabing may malamig na tono, kung ang isang lalaki ay hindi tapat, karapat-dapat siyang putulin sa 1,000 piraso, ngunit talagang bihirang makakita ng mga hamak na tulad mo na kumikilos ng napakatuwid.
Ang isang pangungusap na iyon ay nagtulak sa kapaligiran na orihinal na natapos na masaya pabalik sa isang awkward na climax. Kabanata 603. Isang kwarto lamang. Ilang beses nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Sadie, nagulat na may bakas ng pangamba. Hindi napigilan ni Juliana na mapangiti na medyo may pagkamayabang. Kung si Eric ay napakadaling makuha, matagal na niya itong nakuha. Hindi man lang magkakaroon ng pagkakataon si Sadie. Sa kabutihang palad, binago niya ang kanyang diskarte ng matalino. Sumulyap si Nicole kay Eric at mahinang sinabi, tinanong kanya tungkol sa mga pananaw mo sa kasal, hindi sa pagsusuri mo sa kanya. Napaiwas ng tingin si Eric, nakasandal ang katawan niya patagilid sa nakatukod na braso. Hindi nabigo ang kasal natin. Nasuspend lang ito dahil sa kasalanan ko. Kung payag ka, mapapatunayan kong pinaka-perpekto ang kasal natin. Walang inaasahan na si Eric ay magbibigay ng ganoong kataim-time na pananalita sa harap ng lahat. Tumayo si Nicole. Sobrang lamig ng ekspresyon niya. Hindi niya pinansin si Eric. Malalaking salita iyan. Mag-ingat ka na huwag mabali ang likod mo sa pagdadala nito. Perfect. Halos umabot na sa pintuan ang kanyang balingkinitan at magandang figure. Bigla niyang narinig ang determinadong boses ni Eric. Napakalakas ng likod ko. Hindi masisira. Bahagyang nanigas ang likod ni Nicole. Sinumpa niya ito sa kanyang puso at mabilis na umalis. May sakit siya sa ulo. Ang kapaligiran ng silid ay biglang naging stagnant, ngunit upang hindi mapahiya ang malaking boss na si Eric Ferguson, lahat ay ibinaba ang kanilang mga ulo at ginawa ang kanilang sariling mga bagay, na nagpapanggap na hindi naiintindihan. Napakahirap mag-record ng isang programa. Ayon sa schedule na inayos ni Dominic, ibibigay nila sa law firm ni Livia ang kanilang unang negosyo bukas. Kahit na alam nila ang nilalaman ng maaga, ito ay talagang isang layunin na kaso. Sa makatuwid, sa gabi, ang buong koponan ay inayos na manatili sa isang 5-star hotel sa ilalim ng Ferguson Corporation. Ang dahilan kung bakit napili ang hotel na ito ay nag-request ang sponsor. Bilang nag-iisang sponsor, natural na hindi hahayaan ng mapagbigay na si Eric Ferguson na ang kanyang puhunan ay magastos sa hotel ng ibang tao. Upang matiyak ang magandang pagtanggap, nilipat ng maaga ang iba sa hotel. Napag-usapan muna ito ng manager ng hotel at ni Mitchell. Mananatili pa rin si Eric sa kanyang eksklusibong presidential suite, habang ang iba ay mananatili sa VIP suite isang palapag pababa. Ang pamantayang ito ng paggamot para sa isang reception ay sumisira sa mga nakaraang halimbawa sa kasaysayan ng hotel. Matapos makapasok ang lahat, sa harap ng mga kamera, pumunta ang lahat sa front desk para kunin ang kanilang room number para tingnan. Sa totoo lang, nang huminto sa pag-ikot ang mga kamera, mayroong isang espesyal na kawani ng serbisyo na agad na humantong sa lahat sa mga silid na pag-aari nila. Sinilip ni Eric ang number ni Nicole at nakasimangot. Ang kanyang mga mata ay malamig na sumulyap sa manager ng hotel. Nanginginig ang manager sa isang iglap at hinayla si Mitchell. Mitchell, ano ang gagawin ko? Mukhang hindi nasisiyahan si Mr. Ferguson. Napahinto si Mitchell at nag-isip tungkol dito. I remember na may maliit na suite sa tapat ng presidential suite. Oo, ngunit walang nanatili sa palapag na iyon maliban kay Mr. Ferguson, kaya hinawakan ni Mitchell ang kanyang noo at ibinulong ang mga tagubilin. Hayaan mo si Miss Stanton na manatili sa maliit na suite na iyon. Nagulat saglit ang manager bago ginawa ang sinabi sa kanya, na takot na takot. Ang layout ng maliit na suite ay katulad ng sa VIP suite, kaya walang mali sa huling minutong pagbabago. Nang dumating ang staff para ibigay ang mga kwarto, inimbitahan ulit si Nicole sa itaas na palapag. Mayroong maraming mga hotel sa ilalim ng pangalan ng Stanton Corporation. Magiging tanga siya kung hindi niya alam ang ibig sabihin nito. Pagkalabas niya ng elevator, nakita niya si Eric na nakatayo sa pintuan ng presidential suite, pero hindi niya binuksan ang pinto para makapasok. Nang makita siya nito, bahagyang kumikislap ang liwanag sa kanyang madilim na mga mata habang naglalakad siya. Kinuha niya ang mga bagahe sa bellboy para sa kanya at nakangiting tumingin sa kanya. Tara na. Hindi kumibo si Nicole at nakatayo doon, malinaw at magaan ang kanyang tingin. Isa lang ang kwarto dito sa taas, diba? Bahagyang lumubog ang ngiti ni Eric dahil sa hiwalay at guarded na tono, pero bigla itong ngumiti na parang walang nangyari.
It's the presidential suite of this hotel. I wanted you to experience it and see if there's any room for improvement. Kabanata 604. Kumakatok sa pinto sa hating gabi. Bahagyang ibinaba ni Nicole ang kanyang mga mata at naglakad, itinaas ang kanyang kamay sa gilid. Ang kanyang marangal at tamad na tindig ay hindi maipaliwanag na saya ang naramdaman ni Eric. Ang kulit talaga ni Nicole, ang cute. Agad namang binigay ni Eric ang room card. Bumukas ang pinto ng may beep. Pumasok si Nicole at tumingin sa paligid, lihim na nanunuya sa kanyang puso. Ang hotel na ito sa ilalim ng Ferguson Corporation ay itinuturing na isang landmark hotel sa lungsod. Pipiliin ng mga tao ang hotel na ito kapag nag-host ng lahat ng uri ng mga kaganapan na gaganapin ng mga grupo sa politika at negosyo, ngunit gusto pa rin niya itong pagbutihin. Magiging mahusay kung makuha ito ng Stanton Corporation. Nakatayo doon si Nicole, nanginginig ang kanyang ulo ng may panghihinayang. Anong kahihiyan? Napakunot ang noo ni Eric sa reaksyon ni Nicole, bahagyang nagulat. Are you dissatisfied? Itinaas niya ang kanyang kamay at tumingin sa kanyang mamahaling relo, iniisip kung huli na ba ang lahat para pumunta sa isang hotel sa karatig lungsod na dalubhasa sa pagtanggap ng mga espesyal na bisita ng bansa. Bahagyang huminto si Nicole at hinaplos ang buhok. Ayos lang. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang mga gamit sa labas at pumasok. Maingat na pinagmasdan ni Eric ang kanyang hitsura at lihim na gamaan ang loob niya nang makitang hindi na muli itong nagpahayag ng anumang bakas ng kawalang kasiyahan. Noong nakatira siya dito noon, hindi niya ito masyadong pinapansin. Ngayon, parang medyo possible lang. Lumingon si Nicole at nakita si Eric na nakatayo pa rin sa pintuan. Ang malamig niyang ekspresyon ay agad na mukhang hindi nasisiyahan. Mr. Ferguson, balak mo bang manatili dito at magpahinga? Nagtaas ng kilay si Eric. Pagod na rin siya pagkatapos ng mahabang araw at mukhang pagod na pagod. Siya ay nakasandal ng tamad at casual na sa pader, subconsciously itinaas ang kanyang ulo upang tumingin sa kanya. Pwede ba? Malamig na ngumuso si Nicole, nagtatampo at malamig ang tingin. Oo naman. He perked up for an instant, but before he could be happy, he heard her added clearly, tatawagan ko ba iyong tatlong aktres na gustong makitulog sa iyo para makasama ka? Biglang naging malamig at nagtatampo ang kapaligiran. Malamig at pangit ang ekspresyon ni Eric, at matindi ang titig nito sa kanya. Hindi siya mukhang nagbibiro. Gusto niya talagang lumunin na lang siya, ngunit hindi niya kinaya ang huling hakbang. Hinding-hindi siya mananalo pagdating kay Nicole. Nakanganga na lang si Eric at napalunok ng mga salita. Fine, panalo ka. Pagkatapos, tumalikod siya at umalis, padabog na isinara ang pinto. Kinakatawan nito ang init ng ulo na hindi niya kaya ang boses. Dahan-daang ngumiti si Nicole. Hey, gusto ba niya akong awayin? Tumalikod siya at dinala ang nakahandang pajamas sa banyo. Comfortable siyang naligo, napakalibang naglagay ng maskara, at pagkatapos ay pumulupot sa sofa para tingnan ang kanyang mailbox, na nakikipag-ugnayan sa mga kagyat na email. Samantala, ang iba pang pangkat ng programa ay abala sa kanilang sariling mga gawain. Nakikipag-usap pa si Dominic sa General Director tungkol sa kaso bukas nang marinig niyang may kumakatok sa pinto. Lumapit siya para buksan ang pinto at nakita si Sadie, na nag-apply ng magandang makeup. Siya ay nagpakita sa kanyang pinto na may tamad at sexing bathrobe na mahigpit na nakapulupot sa kanyang kaakit-akit na katawan. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya habang nanlamig ang mga mata niya. Matagal na siyang nasa bilog, kaya marami ang nagrekomenda sa kanilang sarili na ibahagi ang kanilang mga unan sa kanya. Gayunpaman, hindi siya naakit sa kanila at hindi kailanman nasangkot sa mga kababaihan sa bilog na ito. Ngumiti si Sadie sa kanya. Bahagyang lumambot ang kanyang kaakit-akit na tindig, na nagbigay sa kanya ng medyo inosenteng aura. Mr. Young, alam mo ba kung saang kwarto si Mr. Ferguson? Tumingin siya sa kanya ng may pag-aalala, winawagayway ang kanyang telepono na may problemang tingin. He asked me to meet him, pero nakalimutan kong itanong sa kanya kung saang kwarto siya. Siya ay talagang walang modo ng sapat na upang sabihin na tulad ng isang hanggal na dahilan. Kabanata 605. Inisyatiba. Unti-unting gumanda ang ekspresyon ni Dominic. Hinahanap niya si Eric. Well, the biggest boss here now was Eric,
So Eric was a fatal attraction to these divorced female celebrities, right? Hey, parang nag-overthink siya. Ngumiti si Dominic. Hindi ba dapat tanungin mo ng diretso ang front desk? Medyo nanigas ang mukha ni Sadie. Parang nagtanong na siya pero nabigo. Ginawa ko, ngunit lahat sila ay tikom ang bibig at walang sasabihin sa akin tungkol sa silid ni Mr. Ferguson, kaya maaari lang akong pumunta sa iyo. Mr. Young, Mr. Ferguson at Miss Stanton ay walang pag-asa na magkabalikan. Kung may bagong mag-asawang lalabas sa aming variety show, hindi ba ito ang magiging pinakamainit na variety show ng taon? Tiningnang mabuti ni Sadie ang ekspresyon ni Dominic. Sinong producer ang hindi gustong umunlad ang kanilang programa? Sure enough, biglang nagliwanag ang mga mata ni Dominic. Lumalim ang ngiti niya, ngunit nag-alinlangan siya ng 3 segundo bago siya nagsalita ng mahina. May special presidential suite si Mr. Ferguson dito. Nasa itaas na palapag. Agad namang ngumiti si Sadie ng masaya. Nagpasalamat siya at masayang tumakbo. Isinara ni Dominic ang pinto. Sa likod niya, sinabi ng direktor, sigurado ka bang magandang ideya iyon? Susundan tayo ni Mr. Ferguson kapag nalaman niya ito. Si Dominic ay mukhang walang pakialam. Kung makapasok siya sa kwarto ni Eric, I'll rip my head off. Anong uri ng tao si Eric Ferguson? Dahil hindi alam ni Sadie, mas mabuting hayaan na lang niya ang kanyang karanasan. Unexpectedly, wala pang 5 minuto, tumunog na naman ang doorbell. Nagpalitan ng tingin sina Dominic at ang direktor. Well, may isa pang tao tulad ni Sadie na tumangging sumuko. Dapat itong si Juliana ang sexy. Inayos ni Dominic ang kanyang damit at binuksan ang pinto, ngunit natigilan siya nang makita ang tao. Si Charlotte pala. Medyo nagulat siya. Tulad ni Sadie, nakasuot si Charlotte ng isang sexing night dress. May hawak ding bote ng red wine pati 2 baso ng alak sa mga kamay niya. Ang kanyang layunin ay medyo halata. Napangiti ng mahina si Dominic. May kailangan ka ba sa akin, Miss Charlotte? Agad namang umiling si Charlotte. Nagtaas ng kamay si Dominic. Nasa presidential suite si Mr. Ferguson. Top floor. Saglit na natigilan si Charlotte bago tumingin sa kanya ng may pasasalamat. Salamat, Mr. Young. Pagkatapos, sumakay siya sa elevator na may magaan na yabag. Isinara ni Dominic ang pinto at bumantong hininga. Nakatutok pa rin ang direktor sa script na nasa harap niya, inaayos at nirevise ito. None of them are easy to deal with. Si Miss Juliana na yata ang susunod. Ayon sa loika, dapat dumating din si Juliana. Gayunpaman, hindi siya nagpakita. Sa karakter niya, siguradong siya ang tipong ayaw iwanan ng iba. Gayunpaman, gaano man katagal maghintay si Dominic, hindi dumating si Juliana para magtanong tungkol sa kwarto ni Eric. Yun ay dahil mahimbing na siyang natutulog sa kwarto niya. Ngayon lang nalaman ni Juliana kung gaano kahirap magsagwa ng bangka. Lalong nakaramdam ng pagod ang kanyang katawan kaysa sa may bitbit siyang napakalaking bag. Nakalimutan niya ang lahat nang makita niya ang kama. Sa loob ng presidential suite. Sinagot ni Nicole ang ilang email at inasikaso ang ilang mga apurahang bagay bago siya nakatanggap ng video call mula kay Yvette. Sinagot niya ito nang walang dalawang isip. Lil-en, hindi mo ako sinama. Nagmamaktol si Yvette at sinimulan siyang akusahan. Hindi ko malalaman kung hindi ko tinanong si Kay. Inilibot ni Nicole ang kanyang mga mata. Kalahating totoo lang ang sinabi ng pangatlong kapatid ko. Seryoso ang ginagawa ko dito. Sinabi niya kay Yvette ang tungkol sa palabas, at si Yvette ay nakinig ng may sarap. She never dragged her feet pagdating sa chismis. Mainit ang usapan nilang dalawa kung kaninong pananaw sa diborsyo ang mas may katuturan ng may biglang nag-doorbell. Akala ni Nicole ay mali ang narinig niya, ngunit pagkatapos niyang makinig ng mabuti, narinig niya ang doorbell ng mas apurahang pagtunog. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, ibinaba niya ang kanyang iPad at lumapit upang buksan ang pinto. Mr. Ferguson, gusto kong pumunta ng personal upang ipaliwanag ang hindi pagkakaunawaan ng aming pagkakaiba ng opinyon. Sa mapagmahal at kaakit-akit na mga mata, dumating si Sadie upang ayalay ang sarili. Kabanata 606 ang kanilang pajama. Pagbukas pa lang ni Nicole ng pinto, nakita niya ang isang nagsasalitang Sadie na nakaseksi na itim na pantulog na nagpakita ng hubad na balikat. Nang magkita na ang dalawang babae ay pareho silang nagulat lalo na si Sadie na namutla ang mukha.
Kahit ang kanyang maselang makeup ay hindi maitago ang kanyang gulat. Kung tutuusin, sinisikap ni Sadie na akitin ang dating asawa ni Nicole, kaya nakonsensya siya na para bang isa siyang mistress na nahuli ng legal wife. Nabawi ni Nicole ang kanyang kalmado sa isang iglap. Nakita niya ang paraan ng pananamit ni Sadie at alam niya kung ano ang pakay ni Sadie. Itinaas baba niya ang aktres gamit ang malamig na tingin na nagparamdam kay Sadie na lumulubog sa lupa. Miss Stanton, pasensya na. Hindi ko alam na nandito ka rin pala. Napaawang ang labi ni Nicole. Mahina ang kanyang ngiti nang mabuksan niya ang pinto. Wala si Eric Ferguson sa kwartong ito. Ito ang kwarto ko. Gusto mo bang pumasok para tingnan? Paulit-ulit na umiling si Sadie at umatras. She already felt so humiliated na parang nahuli siya sa akto. Kung ibang babae ang nasa harapan niya, hindi matatakot at mag-aalala si Sadie. Gayunpaman, ang taong iyon ay si Nicole Stanton, ang tagapagmana ng Stanton Corporation. Masasabi ni Sadie na hindi niya dapat saktan si Nicole dahil kahit si Dominic Young ay may maingat at nakakainggit na ugali kapag nahaharap sa malaking pagbaril. No need. I'm not here to find Mr. Ferguson specifically. Nag-aalala lang ako na baka magalit si Mr. Ferguson sa pagre-record ng palabas. Paliwanag ni Sadie na hindi magkatugma. Natatakot siya na baka hindi siya maniwala kay Nicole. Sa sandaling ito, natakot si Sadie sa kanyang isip. Nakita ni Nicole na sobrang effort ni Sadie para magpaliwanag sa kanya at hindi niya maiwasang sumimangot. Ano ang silbi ng pagsasabi sa akin ng mga ito? Hindi ako interesado. Dahil ba sa natatakot siya na magseselos ako? Sa isiping iyon, nag-isip si Nicole na inilabas ang kanyang telepono. Kukontaken ko si Mr. Ferguson para sa iyo, para makausap mo siya ng personal. Huwag. Agad namang pinigilan ni Sadie si Nicole. Puno ng dugo ang maselang mukha niya. Bigla kong naramdaman yon. Ganun din kung sasabihin ko sa kanya bukas. Miss Stanton, ikinalulungkot kong naabala kita. Magandang gabi. Pagkatapos noon, nagmamadaling tinungo ni Sadie sa elevator nang hindi lumilingon, natatakot na susundan siya ni Nicole. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nadama ni Sadie ang pagkatalo. Si Sadie ay maliwanag at nakasisilaw sa harap ng kamera kasama ang milyon-milyong tagahanga, ngunit sa harap ng mataas at makapangyarihang Nicole Stanton, si Sadie ay parang isang nagbebenta ng kanyang katawan at kaluluwa. Nakaramdam siya ng mura at katawa-tawa. Nakatayo doon si Nicole na medyo tulala, saka isinara ang pinto. Hindi niya isinasapuso ang nangyari kay Sadie. Gayunpaman, bago makarating si Nicole sa sofa ay muling tumunog ang doorbell. Nagsisiba si Sadie at gusto kong makipag-ugnayan kay Eric Ferguson ngayon. Hindi nagmamadaling lumapit si Nicole at binuksan ang pinto. Nakasuot ng puting pantulog si Charlotte at naglagay ng maselang light makeup. Mukha siyang inosente ngunit may pagnanasa at tiyak na mas kaakit-akit kaysa kay Sadie. Pagkakita sa kanya, nagulat si Nicole saglit ngunit mabilis din siyang nakabawi. Mr. Ferguson. Hindi tumangala si Charlotte at nagkunwaring mahinhin. Kinapa niya ang baso ng alak na may bote sa kanyang kamay at maingat na binigkas ang kanyang tanong. This is my homemade. Gusto mo bang subukan? Malinaw na hindi mabusog si Charlotte, ngunit hindi siya nang ahas na lumayo at unti-unting sinubukan ang tubig upang suriin ang ilalim ng linya ng lalaki. Gusto niyang gumamit ng malumanay na paraan para dahan-daang masira ang pagiging aloof ng lalaki. Binigyan din niya ng pagkakataon ang lalaki na magpakasawa sa kanyang kahalayan. Kung hindi, bakit siya magsusuot ng napaka-sexy na pantulog at makipag-inuman sa kanya? Napakagatlabi si Charlotte at tumangala ng mabuti nang hindi niya marinig ang sagot ni Eric Ferguson. The moment she saw Nicole, natigilan si Charlotte, tapos naging kasing puti ng kanyang pantulog ang mukha. Kabanata 607. Spike the wine. Sabi ni Charlotte, Miss Stanton. Ikaw. Agad namang paliwanag ni Nicole, wala si Eric Ferguson sa kwartong ito. Ito ang kwarto ko. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang pumasok at tingnan. Ibinaba ni Charlotte ang kanyang tingin at inipon ang kanyang nawawala at kinakabahang ekspresyon. Pilit siyang ngumiti. Hindi na kailangan, ako. Parang walang maisip na dahilan si Charlotte para puntahan ang isang lalaki habang nakasuot ng ganon. Isa pa, ang lalaking iyon ay dati ring asawa ni Nicole.
Dahil sa kahihiyan at gulat ay biglang nawalan ng masabi si Charlotte. Mahigpit ang pagkakahawak ng kanyang mga daliri sa bote ng alak habang kinakagat niya ang ibabang labi. Ang mukha niya ay kasing pula ng mansanas. Ang banayad na pag-igting na ito ay nadama na hindi maalis kay Charlotte. Tumingin si Nicole kay Charlotte at naisip na hindi siya dapat maging partial kay Sadie, kaya nag-propose siya ng may pag-iisip. Tutulungan kitang makipag-ugnayan kay Mr. Ferguson para makausap mo siya ng personal. Bilang isang dating asawa, talagang kahanga-hanga ang sigasig at pagkabukas palad ni Nicole. Bago pa mailabas ni Nicole ang phone niya, napaatras si Charlotte dahil sa gulat. No need, Miss Stanton. Bigla kong naalala na hindi ko pa pala kabisado ang mga lines ko para bukas, kaya aalis na ako. Hindi na kita guguluhin pa. Have a good night. Pagkatapos noon ay tumalikod na si Charlotte para umalis, ngunit nang mapagtanto niya ang hawak niya ay tumalikod siya at ibinigay iyon kay Nicole. This is my homemade wine using my family's recipe. You can try it. Bago pa siya makapagpasalamat ni Nicole ay tumakbo na si Charlotte. Ang paraan ng pagtakbo ni Charlotte ay mas nakakatawa kaysa kay Sadie kanina. Hindi napigilan ni Nicole na matawa nang tingnan niya ang bote ng alak at 2 baso ng alak sa kanyang mga kamay. Mukhang kahit hiwalayan na si Eric Ferguson, kaakit-akit pa rin siya habang dinadagsa siya ng maraming babae. Kung hindi hiwalayan si Eric, mas marami pa diba? Nanlamig ang mga mata ni Nicole. Noong ikasal sila, walang karapatan si Nicole na pakialam kung gaano karaming babae ang nakapaligid kay Eric. Not to mention ngayon na hiwalay na sila. Kinuha ni Nicole ang alak at masayang nagsalin ng baso. Humigop siya ng konti. Napuno ng mabangong halimuyak ang kanyang ilong habang sabay-sabay na kumalat ang malambot at komplikadong lasa sa kanyang bibig. Ito ay may lalim, at ang kahanga-hangang aftertaste ay nananatili sa kanyang dila. Hindi maiwasan ni Nicole ang bahagyang pagkamangha. Uminom siya ng maraming masarap na alak sa kanyang buhay, at ang alak na ito ay tiyak na kakaiba at nakakapreskong. Hindi nakakagulat na naglakas loob si Charlotte na kunin ang bote ng alak na ito para makipag-ugnay kay Eric Ferguson. Mukhang confident din si Charlotte na para bang alam niyang siguradong iba ang tingin ni Eric sa kanya dahil sa bote ng alak na ito. Hindi na napigilan ni Nicole na humigop muli. Isang boses ang nagmula sa iPad sa sofa, wala na ba sila? Nandito lahat ang mga babaeng iyon para hanapin si Eric Ferguson. Sok-sok. Bulag ba sila? Bakit ba sila magmamadaling mag-alok ng sarili sa isang hamak na tulad niya? Natigilan si Nicole saglit. Noon lang niya naalala na hindi pala niya binaba ang video call kay Yvette kanina. So, nakita at narinig ni Yvette ang lahat ng nangyari kanina lang. Nakakahiya. Hindi natural na kinuha ni Nicole ang iPad. Objectively speaking, ang pagkahumaling sa kanila ni Eric ay parang lobo na nakakakita ng matabang tupa na malapit ng mamatay. Matutokso pa rin silang kumagat kahit alam nilang hindi sa kanila iyon. Natuwa si Yvette sa metapora na ito at tumawa ng hysterically. Nang makita niya ang pamumula ng pisngi ni Nicole ay medyo nagulat siya. Ininom mo ang alak mula sa pangalawang babae. Hindi ka ba natatakot na siya ay nag-spike? Ang salitang iyon ay biglang nagpatahimik kay Nicole, na nakalubog sa malambing na alak. Natigilan si Nicole at naalala saglit bago siya humigop muli. Sa palagay ko ay hindi niya babugay ng alak, ngunit mayroon itong malakas na lasa. Medyo nahihilo si Nicole, ngunit nalulong siya sa alak at gusto niyang inumin ang natitira nito. Sa isiping iyon, gustong isubo ni Nicole ang natitirang alak sa bote. Nang ibuhos ni Nicole ang alak sa baso, nagkaroon na siya ng double vision, ngunit naibuhos pa rin niya ito ng tama. Hoy, Lil N. Lasing ka na pagkatapos ng ilang higop. Paanong hindi nag-spike? Napagtanto ni Yvette na may mali at nagpanik. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Nicole at dahan-daw ang humigop ng alak. Nagbigay ito sa kanya ng kaaya-ayang pakiramdam. Nagmura si Yvette at kinuha ang phone niya. Dapat kang magpasalamat na ipinanganak ka sa pamilya Stanton. Kung hindi, hindi ka sana nabuhay ng ganito katagal at matagal ng pinaslang. Nalaman ni Yvette ang numero ni Eric at nag-aatubili na tinawagan siya. Bagamat gusto ni Nicole na gumuhit ng malinaw na linya kay Eric, sa oras na ito, si Eric Ferguson lamang ang makakapag-ayos sa grupo ng mga diborsyadong babae na umaaligid sa kanya na parang mga gutom na lobo. Kabanata 608.
Pagsusulit sa kanya. Natanggap ni Eric ang tawag ni Yvette at nagmamadaling lumabas ng pinto, hindi pinansin ang katotohanang katatapos lang niyang mag-shower at may tumutulo pa ring tubig mula sa kanyang ulo. Pinindot niya ang doorbell sa kwarto ni Nicole, ngunit walang sumasagot. Kumatok siya sa pinto, ngunit wala ring sumasagot. Ang boses ni Yvette ay dumating sa telepono, "Tanga ka ba? Kung kaya niyang buksan ang pinto, tatawagan ka ba kita? Go and get a spare card." Natahimik sandali si Eric. Napagdesisyonan niyang tiisin ang sama ng loob ni Yvette Quimby kahit minsan lang para sa pag-aalala nito kay Nicole. Sa sumunod na segundo, kinuha ni Eric ang room card mula sa kanyang bulsa. Beep. Bumukas ang pinto ng kwarto ni Nicole. Sa sobrang bilis ni Eric kahit si Yvette ay medyo nagulat. Naisip ni Yvette na si Eric ay bababa sa silong para kunin ang room card mula sa reception, o kahit man lang ay tawagan ang kanyang mga tauhan na walang pasensya para ipadala ang card. Gayunpaman, hindi nangyari ang mga senaryo na iyon. Kakaiba. Nang itulak ni Eric ang pinto ay naamoy niya ang halimuyak ng alak sa sala. Kumunot ang noo niya at nakita niya ang lasing na si Nicole na nakahiga sa sofa. Lumapit siya ng ilang hakbang at binuhat siya sa balikat. Nanginginig ang boses niya sa gulat. "Nicole." Nakita ni Yvette si Eric mula sa iPad ni Nicole, kaya ibinaba niya ang kanyang telepono at inutusan siya mula sa video call. "Kasalanan mo ang lahat. Uminom si Nicole ng alak mula sa babaeng iyon na para sa kuno. Dapat ay may spike dahil nahimatay siya pagkatapos lamang ng isang bote. Dati nakakainom siya ng 12 bote nang hindi nalulasing." Bagaman malinaw na nagmalabi si Yvette, sinadya niyang sabihin kay Eric na mataas ang tolerance ni Nicole sa alkohol, kaya imposibleng malasing si Nicole pagkatapos lamang ng isang bote ng alak. Ang mga mata ni Eric ay sobrang madilim, malamig, at nagtatampo. Spiked. Malamig at mabigat ang maitim niyang mga mata habang nakatingin sa nahulog na bote ng alak sa gilid. Nagsalita pa si Yvette laban sa kawalan ng hustisya sa ngalan ni Nicole. "It's quite entertaining tonight seeing several almost hubad na babae na sinusubukang hanapin ka. Nikki personally received them. This wine was originally for you, so do you think it will not be spiked?" Nang walang gaanong pag-iisip, walang sino man ang magpapabaya sa magandang pagkakataong ito para idroga si Eric. Biglang naging mabigat ang paghinga ni Eric. Ang lamig sa kanyang mga mata ay napakalaki. Ang puot sa kanyang madilim na mga mata ay may dalang walang awa na layuning pagpatay. Bili ni Yvette sa kanya. "Bilasan mo na ipasuka mo siya, tapos tumawag ka ng doktor para tingnan siya bago mo linisin ang mga babaeng iyon. Hoy, pero huwag kang maglakas loob na samantalahin siya. Nandito ako at binabantayan ka." Bago pa matapos ni Yvette ang kanyang mga salita ng babala, ang malamig at lumubog na mga mata ni Eric ay dumaan sa iPad at desididong lumapit sa kanya para ibaba ang tawag. Napatulala si Yvette nang makita niya ang kanyang nakablock na screen. "Ano ito?" Bumalik sa katinoan si Eric at umupo sa tabi ni Nicole. Inilagay niya ang isang braso sa kanyang balikat at ang isa pang braso sa ilalim ng kanyang mga tuhod, dali-dali niyang binuhat. Malambing ang hininga ni Nicole sa amoy ng alak. Siya ay natutulog sa isang tulala at hindi namamalayan na nakahanap ng komportableng posisyon sa mga bisig ni Eric, marahan na hinihimas ang kanyang ulo sa sulok ng kanyang leeg habang siya ay patuloy na natutulog. Nanigas ang katawan ni Eric habang sinusulyapan ang babaeng napakalambot sa kanyang mga bisig na may maitim na tingin. Hindi kailanman hinawakan ni Eric ng ganito si Nicole. Masyado siyang nakaligtaan habang sila ay kasal, at pagkatapos ng diborsyo, hindi siya kwalipikadong hawakan siya. Si Nicole ay palaging malamig at hindi malapitan ng lahat, lalo na sa kanya, ngunit ito ay naging napakalambot, maliit, at kaibig-ibig na hindi man lang siya nang ahas na hawakan siya ng mahigpit. Hamampas ang hininga nito sa kanyang leeg, na nagpagulong-gulong sa kanyang Adam's apple nang makaramdam siya ng kung anong salpok. Pakiramdam ni Eric, dahil kaya niyang magpigil sa pagsasamantala kay Nicole sa ganitong sitwasyon, dapat ay totoong pag-ibig iyon. Huminga siya ng malalim at naglakad papuntang banyo ng ilang hakbang. Marahan niya itong pinatong sa kandanggan niya at pilit na ginaiseng. "Nicole, gumising ka. Bilasan mo, sa mukha ka." Isang hindi nasisiyahang ungol ang pinakawalan ni Nicole at ipinihit ang ulo upang ipagpatuloy ang pagtulog.
Kinagat ni Eric ang kanyang mga labi at matiyagang sinusuyo siya sa malumanay na boses habang tinatapik-tapik ang kanyang iskarlata na mukha. Wake up. Pwede ka nang matulog ulit pagkatapos mong samuka. Napakahaba talaga ng pasensya niya kay Nicole. Gayunpaman, si Nicole, na nabalisa mula sa pagtulog, ay hinampas ang kamay na dumampi sa kanyang mukha ng may hindi kasiyahan. Ano ito? It's so rough. Kabanata 609. I'll make you famous. Dahan daw ang hinawakan ni Eric ang mga kamay ni Nicole at patuloy siyang tinatawag. Nicole. Honey. Baby. Napakunot noo si Nicole sa inis sa nakakainis na langaw na umuugong sa kanyang ulo. Paimpol siyang pinapatay ng ingay na iyon. Gusto ko lang matulog. Kahit alam ni Tiger na hindi kayang istorbohin ang tulog ko. Bakit walang kahihiyang umaaligid sa akin ang tanggang langaw na ito? Masama ang ugali ni Nicole nang hindi sinasadyang magising. Hindi na siya nakatiis at buong lakas niyang iyangat ang mabibigat niyang talukap. Sa pagkatulala, nakita ni Nicole ang mga gwapo at perpektong katangian na medyo pamilyar. Sino ito? Eric Ferguson. O Xander. Gulong-gulo ang isip ni Nicole habang pinakikinggan ang pasulpat-sulpat na boses ng lalaki na parang may binibigkas na spell. Siya ay labis na inis. Bigla niyang itinaas ang kamay niya at kinamot siya, senyales na tumahimik. Sigurado, masunurin na napapikit ang lalaki matapos siyang kalmutin. Lumungkot ang mukha ni Eric habang nakatitig sa kanya ang mga mata nito. Ang sama ng ugali niya kapag lasing siya. Naging marahas pa siya. Wala siyang dagdag na mga kamay para hawakan ang kalmo na sugat sa kanyang leeg at tanging init at sakit lang ang nararamdaman niya mula rito. Kalimutan mo na. Tiisin mo na lang. Nang makitang walang intensyong samuka si Nicole at wala siyang lagnat o iba pang sintomas, binuhat siya muli ni Eric at inihiga sa kama. Hindi nang ahas si Eric na baliwalain ang sitwasyon at pinalapit si Mitchell para kunin ang bote ng alak at baso ng alak upang masuri kaagad ang mga gamot. Nang hindi nakikita ang mga resulta, hindi siya makatitiyak. Lumapit din ang doktor ng hotel para magsagawa ng detalyadong pagsusuri kay Nicole. Hindi nang ahas ang doktor na maging pabaya at seryosong sinuri si Nicole bago niya sinabi kay Eric. Sobrang daming nainom ni Miss Stanton. Wala namang kakaiba, kaya dapat okay na siya pagkatapos uminom ng honey water. Kumunat ang noo ni Eric. Sige, pwede ka nang umalis. Umalis ang doktor, tahimik na umupo si Eric, nakatingin sa natutulog na si Nicole sa kama. Hindi napapansin ni Nicole ang lahat ng kaguluhan sa paligid at malamang nananaginip pa rin siya. Eric helplessly got a warm towel to wipe her face while he muttered, "How can you drink when you have such low alcohol tolerance? You even dare to drink wine from just anyone. I'll have to settle the score with that person tomorrow." Diyos lang ang nakakaalam kung gaano kapanik si Eric matapos niyang marinig na uminom si Nicole ng nakadroga na alak. Tinatamad na gamulong si Nicole. Wala sa lugar ang kanyang pantulog, kitang-kita ang kanyang makatarungan at makinis na balikat. Natigilan si Eric saglit. Gumalaw ang kanyang Adam's apple habang lumulunok. Malalim at madilim ang kanyang mga mata. Madilim at mabigat ang kalangitan sa gabi habang humahampas ang malamig na hangin sa labas. Ang mainit at malambot na babae sa kanyang harapan ay nahirapan siyang magpigil. Yumuko siya at sinabi sa mahina at malalim na boses, "Nicole. Baby, I want to kiss you." Pagkatapos ng pag-aalaga sa kanya buong gabi, sayang naman kung hindi ko siya sasamantalahin, di ba? Napaisip si Eric. Siya ang presidente ng Ferguson Corporation, ngunit maingat pa rin siya at nahihirapan siyang pigilan ang sarili kapag gusto niyang halikan siya. Isang lampara lang sa dingding ang nakasindi sa madilim na silid, na tila mainit at tahimik. Hindi na malayan ni Nicole na malapit na pala ang labi ni Eric sa labi niya. Nang idikit na sana ni Eric ang labi niya sa labi niya, biglang idinilat ni Nicole ang mga mata niya. Napatalon si Eric sa gulat. Natakot siya sa kamatayan dahil nakaramdam siya ng kasalanan. Gayunpaman, hindi kumikibo si Nicole at kinusot-kusot lamang ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang ituon ang atensyon sa mukha na nasa harapan niya, ngunit sa huli ay nabigo siya. Tubig. Diretsong utos niya. Tumayo si Eric. Haha, anong prinsesa? Kinuha niya ang baso ng honey water na matagal nang inihanda at kumuha ng kutsara para pakainin siya. Gayunpaman, hindi nasiyahan si Nicole matapos siyang pakainin ni Eric ang 2 kutsara,
kaya paimpol niyang nilagok ang baso ng honey water ng mag-isa. Pagkatapos uminom ay nagpatuloy siya sa paghiga para matulog. Tanong ni Eric, maaga ka bang natutulog? Bulong ni Nicole, manam. I wanna sleep. Natigilan si Eric at tumingin sa kanya ng may pagtataka. Kilala mo ba kung sino ako? Kinuha ni Nicole ang ilang segundong pagpupuyat upang maikli ang pagsusuri sa sitwasyon. Ang anak ng isang aso na si Eric Ferguson ay hindi magiging ganoon kabait sa akin. Si Xander lang ang magsusumikap para pagsilbihan ako para sa pera. Hindi talaga ako pumili ng M. Aling tao. Xander, papasikatin kita. Kabanata 610. Ba, Eric Ferguson. Hinawakan ni Nicole ang mukha na kamukhang kamukha ni Eric, na halos perpekto na. Matapos ang walang kabuluhang paghaplos sa mukha ng lalaki ay ilang beses niyang tinapik ang pisngi nito. Not bad. Mabebenta ang mukha na ito sa magandang presyo. Hindi na ako babalik sa aking salita. Kahit papano artista lang si Xander kaya ko naman siya pasikatin. Hindi napansin ni Nicole na nagdulot ng masamang reaksyon ang mga sinabi niya sa lalaking katabi niya. Agad na naging malungkot ang kanyang mga mata. Lumungkot ang kanyang mukha, at napapalibutan siya ng matinding lamig. Malamig na tinitigan siya ni Eric at inabot ang kanyang baba para kurutin ang kanyang baba, sinusubukang iharap sa kanya. Ang kanyang boses ay napakahina, tulad ng pang-uusig na mga salita ng halimaw. Nicole, tingnan mo ulit. Sino ako? Malamig ang boses niya. Kahit na handa siyang magpakumbaba para sa kanya, hindi ibig sabihin na magpaparaya siya sa ibang lalaki sa buhay nito. Nakonsensya si Eric, kaya nakompromiso siya, nagpaubaya, sinuportahan siya, sinusuyo siya, at hinayaan siyang gawin ang lahat ng gusto niya. Gayunpaman, nanag pa rin ang malamig na kalupitan na nakatanim sa kanyang mga buto mula sa mga taon na nasa malupit na kapaligiran ng negosyo. Ang pagmamahal niya sa kanya ay makasarili. Talagang hindi siya tatabi at panoorin itong may kasamang iba. Kung hindi magbabago ang isip ni Nicole, ikukulong na lang siya nito. Kahit na hindi niya makuha ang puso nito, makuha man lang niya ang katawan nito. Iyon ay sapat na mabuti. Si Eric ay isang malamig at walang pakiramdam na tao sa puso. Mababaliw na sana siya nang lumabas sa bibig ni Nicole ang pangalan ni Xander. Kung ang malumanay na paraan ay hindi gumana sa kanya, kung gayon hindi siya tatutol na gamitin ang sarili niyang mga taktika ng malakas na braso upang mapanatili siya sa kanyang tabi. Mataman niyang tinitigan si Nicole, sinusubukang hanapin ang bakas ng pagsisisi sa mukha nito. Gayunpaman, ang maganda, maliwanag, at perpektong mukha na iyon ay may mahinang pamumula at mukhang tamad at komportable habang nakapikit ang kanyang mga mata, gustong matulog. Habang pilit na pinipisil ni Eric ang baba ni Nicole, napakunot ang noo niya sa kawalan ng kasiyahan at sinubukang kumawala sa kawalan. Kailangan ng sagot ni Eric ngayong gabi. Namumula ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya nang lumubog ang mga mata. Malalim at paos ang boses niya. Sabihin mo sa akin, pagkatapos ay hayaan kitang matulog. Labis na ang sama ng loob ni Nicole dahil may nang istorbo sa kanyang pagtulog, na siyang pinakamahalaga at sagradong sandali sa kanya. Galit siya. Walang magawa si Nicole kundi iangat muli ang mabibigat na talukap. Nakita niya ang magkapatong na imahe ng taong nasa harapan niya. Malabo ang kanyang mga mukha, at hindi niya ito makita ng malinaw. Nahihirapan siyang mag-isip. Kung hindi si Xander, sino pa kaya? No, Xander wouldn't dare disturb my rest at this hour kahit na malakas ang loob niya. Siguradong anak iyon ng aso na si Eric Ferguson. Biglang nagningning ang mga mata niya saglit at kumislap sa liwanag. Tinitigan niya ang gwapong mukha ng lalaki ng buong 3 segundo bago niya hininaan ang boses niya at confident na sinabing, "Ba, Eric Ferguson." Biglang nanigas si Eric na nakatingin sa kanya. Agad na lumiit ang kanyang mga mata. Maging ang kanyang mukha ay naging sobrang malungkot. Gabi pa rin. Sa ilalim ng madilim na liwanag, ang mainit na kapaligiran ay natangay. Ang bintana ay hindi binuksan, ngunit ang silid ay walang bakas ng init. Sinumpa ni Nicole si Eric, masayang tumalikod, at natulog ulit. Sa kabaligtaran, si Eric, na nakatayo doon, ay hindi na mapanatiling mahinahon ang kanyang puso. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Ang kanyang dugo ay umaakyat at umaagos pabalik. Ha! Eric Ferguson. Kaya, nakilala niya ako,
ngunit ayaw pa rin niyang palampasin ang pagkakataong ito para insultuhan ako. Naging madilim at malamig ang mga mata ni Eric na may hindi maipaliwanag na komplikado sa mga ito habang pilit niyang pinipigilan ang kanyang galit. Sabi niya sa sarili niya, lasing lang siya. Oo, siguradong lasing siya. Kabanata 611. Playing dumb, right? Sa sandaling ito, biglang tumunog ang doorbell. Mabigat ang mga yabag ni Eric, at malamig ang mukha niya habang papalapit siya para buksan ang pinto. Si Mitchell, na nasa pintuan, ay hawak ang ulat ng toxicology ng alak na ipinadala nila para sa pagsubok. Inabot niya ito kay Eric habang nagpapaliwanag. President, lumabas na ang mga resulta ng pagsusuri. Bagamat walang malalaking dosis ng mga mapanganib na gamot sa alak, mayroong bahagyang hallucinogenic agent na idinagdag dito. Ang nilalaman ng alkohol ay napakataas din sa 51% volume. Kinabahan si Mitchell nang siya ay nasa lab na hinihimok ang mga tauhan na mag-overtime. Kung hindi nila makuha ang mga resulta, walang sino man ang magiging komportable. Nang malaman ni Mitchell na may mga hallucinogens sa alak, naging alerto siya at lumapit kaagad kay Eric para magsumbong. Tiniis ni Mitchell ang kanyang pagod habang nakatingin kay Eric. Kinuha ni Eric ang ulat at sinulyapan ito. Lalong nanlamig at madilim ang kanyang mukha nang sumilay sa kanyang mga mata ang kalupitan at dilim. Malamig ang tono niya na walang bahid ng temperatura. Alamin mo kung sino ang nandito ngayong gabi, lalo na yung nag-deliver ng alak. Ang walang ingat na taong iyon na naglakas loob na hawakan ang kanyang bawal ay magiging masama. Nagulat si Mitchell at agad na napawi ang loob. Naiintindihan. Gagawin ko agad. Pagkatapos noon, umalis na si Mitchell at nag-iisip na isinara ang pinto para kay Eric. Pinunasan ni Eric ang pawis niya. Matagal na siyang hindi galit ng ganito. Bumalik siya sa kwarto at tinignan ang babae sa kama ng madilim na tingin. Nakatitig ang mga mata nito sa mukha niya. Araw-araw at gabi niyang iniisip ang ganoong eksena. Gaano kaya kaganda kung magpapatuloy sila sa pagiging ganito? Dati ay kanya siya, ngunit nawala siya. Sa pag-iisip nito, ang puso ni Eric ay nakaramdam ng matinding kirot na para bang nababalot ng manipis na mga sinulid. Nagdilim ang mga mata ni Eric habang nakatingin kay Nicole. Marahan niya itong hinalikan sa noo at inalis ang mga nalalabing buhok sa mukha nito. Napaawang ang mga labi niya habang sinasabi sa mahinang boses, "Good night, Mrs. Ferguson. I'm wait for you to come back to me." Pagkatapos noon, lumabas ng kwarto si Eric para imbestigahan ang nangyari kaninang gabing iyon. Ang malamig na hangin sa malalim na gabi ay nagbigay sa dilim ng isang nakakapangilabot na pakiramdam. Nagpalipas ng gabi si Mitchell sa pagsisiyasat sa footage ng surveillance at kinopya ang segment kung saan kumatok ang dalawang babaeng iyon sa pintuan ni Nicole. Kaagad pagkatapos, inabisuhan ni Mitchell ang mga bodyguard na pigilan ang mga babaeng ito. Nasasabi na niya kung gaano kamiserable ang mga walang kwentang aktres na ito. Ang pagpapaalis sa kanila ni Eric sa entertainment industry ay maituturing na maawin. Hindi sigurado si Mitchell kung natutulog si Eric, kaya nagpadala siya ng mensahe na nagsasabi kay Eric na natagpuan niya ang salarin. Wala pang 3 segundo, nakatanggap si Mitchell ng tawag sa telepono. Tanong ni Eric, saan mo siya dinala? Sagot ni Mitchell, yung cubicle sa basement. Kailangan nilang maging maingat. Makalipas ang 1 minuto. Nang makita ang babaeng nakatali sa silid, ang malamig na mga mata ni Eric ay mabangis at mabagsik habang nakatayo roon ng walang ekspresyon. Para siyang ibang tao kumpara kanina. Ang kanyang katawan ay tila nababalutan ng pag-alit na ginaw. 2 malalaki at matipunong bodyguard ang tumabi sa aktres at idiniin ang mga balikat nito para hindi ito magpumiglas at makawala. Napayuko si Charlotte sa lupa sa sobrang takot. Suot niya pa rin ang kasuklam-suklam na puting pantulog na ngayon ay madumi at napunit sa kanyang pagpupumiglas. Sa hudyat ni Eric, inilabas ng bodyguard ang basahan sa bibig ni Charlotte. Mahigpit na nakagapos si Charlotte sa kanyang mga braso sa kanyang likuran. Ang kanyang mga buto ay hindi maayos, kaya siya ay nasa sobrang sakit na ang kanyang mga tampok ay nasira sa oras na ito. Napaiyak siya sa sakit. Mr. Ferguson. Mr. Ferguson. I know that I was wrong. Please spare me. I can apologize to Miss Stanton in person and admit my mistake. I'll do anything. Nang dinala rito si Charlotte,
Alam niyang natuklasan na ang kanyang gawa. Bigla niyang napagtanto na ang dapat niyang ikabahala ay hindi ang kanyang karera, kundi ang kanyang buhay. Malamig na kinagat ni Eric ang kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay malupit, may bisyo, at walang pakiramdam na parang isang taong nagmula sa malalim na hukay, nang walang anumang damdamin. Apologize. No, she doesn't need your apology. Hindi naman magiging masaya ang taong nasaktan dahil lang sa paghingi ng tawad, di ba? Malalim at malamig ang boses niya. Malabong namumuo sa kanyang mga mata ang isang nakatutuwang desisyon. Kabanata 612. Let her come to me. Paanong pakakawalan ni Eric ang taong gustong saktan si Nicole? Si Nicole ang buhay ni Eric. Natakot si Charlotte. Ang maalamat na mataas at makapangyarihang si Eric Ferguson ay nakatayo na ngayon sa kanyang harapan, mukhang napakalamig at madilim na parang gusto niya ang kanyang buhay. Nakatayo si Eric nang napakalapit sa kanya, ngunit nakaramdam siya ng nakamamatay na lamig. Ang kanyang katawan ay nanginginig na hindi mapigilan, at siya ay basang-basa sa malamig na pawis. Napaka-delusional ni Charlotte kanina. Nahuli siya at dinala dito nang wala pang isang oras. Ito ay katawa-tawa. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha sa kanyang mukha habang nanginginig ang kanyang katawan habang humahagulgol. Mr. Ferguson, I was wrong. I can quit showbiz and I will never show up here again. Please spare me. Humakbang si Eric at tiningnan siya mula sa mataas na posisyon. Medyo naningkit ang mga mata ng lalaki kaya nakaramdam ng takot si Charlotte. Malamig at malalim ang boses niya. No one can hurt her. No one. Bumaba bigla ang temperatura sa kwarto. Masungit at malupit ang ugali ni Eric. Kaya, hindi kita ililibre ng ganoon kadali. Si Charlotte ay natakot at hindi nakapagsalita. Tumalikod na si Eric at umalis. Siya ay napakapinong tao, kaya hindi niya kailangang dumalo o makisali sa maruming gawain. Kailangan lang niyang magbigay ng utos, at natural na may susunod para sa kanya. Sumunod naman si Mitchell sa likod. Hindi siya nagulat sa mga ganoong bagay. Sa sandaling nasangkot ito kay Nicole, napakalupit ni Eric na hindi man lang niya ipagtanggol ang sarili, pati na ang iba. Nang makalabas na sila ng pinto, malamig at walang pakialam pa rin ang mga mata ni Eric. Nakaka-inspire ang aura niya. Pansamantalang nagtanong si Mitchell, President, hanggang saan ba tayo dapat magturo sa babaeng ito ng leksyon? Pagkatapos ng lahat, si Charlotte ay isang pampublikong figure. Kung sakaling makalabas ang salita, mas magiging mahirap na linisin ang kalat. Ibinaba ni Eric ang kanyang walang pakialam na mga mata, kumuha ng sigarilyo sa kanyang bulsa, at sinindihan ito ng may kasanayan. Ang kanyang mga galaw ay matikas, ngunit siya ay medyo mayabang at hindi napigilan. Pagkaraan ng ilang segundo, dahan-daang nagbuga ng usok si Eric at walang pakialam na sinabi, tanungin mo siya kung aling kamay ang nag-abot kay Nicole ng alak. Ilaan mo ang kabilang kamay. Agad na nagtaas ng mata si Mitchell. Saglit na nagbago ang mukha niya. Malinaw niyang naalala iyon mula sa surveillance footage na ginamit ni Charlotte ang dalawang kamay para bigyan si Nicole ng alak. Tapos, hindi naniniwala si Mitchell na makakalimutan ni Eric ang surveillance footage dahil may photographic memory si Eric. Pagkaraan ng ilang sandali, sumagot si Mitchell ng may pagkamangha, pag-iingat, at paggalang, naiintindihan. Itinaas ni Eric ang kanyang mga paa at pumasok sa elevator habang tinuturuan si Mitchelli. Huwag mong ipagkalat ito para hindi makagulo kay Nicole. Kung may gusto siyang malaman, sabihin mo sa kanya na tanungin ako ng diretsyo. Tsaka itakwil mo ang ibang babae. Yumuko si Mitchell at tumayo sa pwesto. Oo, Ginoo. Bumangon si Dominic Young na nakakaramdam na ng panibago at handa nang magsimula sa trabaho, na hindi alam ang kaguluhan sa labas. Lumapit si Mitchell at kumatok sa kanyang pintuan, iniabot kay Dominic ang impormasyong gustong ipasa sa kanya ng sekretarya ni Dominic. Natigilan si Dominic at natawa. Paano kita iistorbo sa maliit na bagay? Alam ng lahat na si Mitchell ay nakikinig lamang sa mga utos ni Eric Ferguson, at ang posisyon ni Mitchell sa Ferguson Corporation ay hindi karaniwan. Na-flatter si Dominic nang dumating si Mitchell para maghatid ng mga dokumento sa kanya. Magalang nang umiti si Mitchell. Mr. Young, it's just in passing anyway. Mr. Ferguson also asked me to tell you that this program will be temporarily suspended. Nanigas ang mukha ni Dominic,
at nanlaki ang mga mata sa gulat. Ha! Magalang na paliwanag ni Mitchell, si Miss Lehman at Miss Juliana na lang ang natitirang pangunahing tauhan. Parehong umatras sina Sadie at Charlotte sa palabas. Nasaan ang iba? Nahirapan si Dominic na tunawin ang biglaang impormasyong ito. Hindi niya akalain na biglang uunlad ang mga bagay hanggang sa puntong ito. Kakatok lang nila Eric, di ba? Namilog ang guilty eyes ni Dominic. Maingat niyang tinanong, bakit sila huminto? Napakabigla. Nanlabo ang mga mata ni Mitchell habang nakatingin ng diretso kay Dominic hanggang sa maramdaman ni Dominic na wala na siyang mapagtataguan. Ngumiti ng makahulugan si Mitchell. Mr. Young, dapat malinaw sa iyo kung bakit sila huminto. Nagpapakatanga, ha? Nakalimutan ba niyang may surveillance camera ang hotel? Napaisip si Mitchell. Kabanata 613. Galit na babae. Nang ang liwanag ng araw ay tamad na gumapang sa bintana at tumama sa mukha ni Nicole sa pagitan ng puwang sa kurtina, lumikha ito ng madilim na anino sa mga kurtinang bumagsak sa lupa. Medyo groggy at hindi masyadong gising ang hungover na ulo ni Nicole. Tamad niyang iminulat ang kanyang mga mata, kinuskos ang mga ito, at mabilis na umangkop sa maliwanag, nag-aalinlangan na sikat ng araw. Ito ay isang maliwanag na umaga, at ang silid ay mainit-init. Gayunpaman, nanigas si Nicole at nanlaki ang mga mata. I had too much to drink, and then what? I don't remember anything. Mukhang malakas ang alak na iyon. Palagi akong magaling uminom, pero nalasing ko ang sarili ko. Nang tumingin siya sa ibaba, nakita niyang pareho pa rin ang damit niya kagabi, medyo magulo lang. Sa sandaling iyon, gumaan ang loob ni Nicole. Nararamdaman ko pa rin yata ang pagbabalik ko sa kama kahit na sobrang uminom ako kagabi. Sa pag-iisip na iyon, nagpunta siya para magpahangin at naligo na may gulong isip. Makalipas ang kalahating oras, lumabas si Nicole. Biglang tumunog ang phone niya. Lumapit siya at nakita niyang tawag iyon ni Dominic Young. Mr. Young, it's so early in the morning. Gusto mo bang magsumbong sa akin tungkol sa trabaho, o ayusin ang trabaho para sa akin? Miss Stanton. President Nicole. Ano pa ang dapat pag-usapan tungkol sa trabaho? Pinaalis ni Mr. Ferguson sina Sadie at Charlotte, kaya sino ang dapat nating hanapin para punan ang dalawang bakanteng ito? Ang pahayag na ito ay parang isang malaking bato na tumatama sa ulo ni Nicole. Saglit siyang natigilan para makapag-react. Ha? Bakit? Ako? Paano ko malalaman? Bakit hindi mo tanungin si Mr. Ferguson tungkol sa kanyang matalinong desisyon? Nauutol na sabi ni Dominic. Malabo na napagtanto ni Dominic na maaaring may kinalaman ito sa mga artistang kumakatok sa kanyang pinto kagabi, ngunit sa parehong oras, tila hindi ganoon kadali. Binaba ni Nicole ang telepono, nagbihis, at dumiretso kay Eric. Yung dalawang babaeng lumapit sa pinto ko kagabi. Natatakot ba siya na maapektuhan nito ang kanyang reputasyon? Ha? Ipokrito. Nasa parehong palapag sa dulo ng koridor ang kwarto ni Eric. Medyo kakaiba ang tahimik ngayon. Lumapit si Nicole sa pintuan ni Eric, ngunit bago pa siya makatok ay may nagbukas ng pinto at lumabas. Si Mitchell iyon. Magandang umaga, Miss Stanton. Nagtaas ng kilay si Nicole at ipinagpatuloy ang dating cool at murang tingin. Magandang umaga, Mitchell. Ngumiti si Mitchell at nagtanong, Miss Stanton, masama ba ang pakiramdam mo? Nagulat si Nicole sa tanong nito. Hindi. Nakahinga siya ng maluwag. Mabuti naman. Hinihintay ka na ni Mr. Ferguson sa loob. Tumanggo si Nicole, at lalong lumalim ang pagdududa sa kanyang puso. Bakit biglang nagtanong si Mitchell tungkol sa kalusugan ko? Gayunpaman, hindi nagtagal ay itinapon niya sa kanyang isip ang mga pagdududa. Siya ay dumating upang humingi ng paglilinaw kay Eric. Anong karapatan niyang maging dominante at palayasin ang mga artista ng ganoon kasimple? Akala ba niya ito ang kumpanya niya? Ilang imahe ang biglang pumasok sa isip ni Nicole. Tungkol ito kay Sadie at Charlotte na kumakatok sa kanilang mga sexing pajama. Dahil lang ba dito? Napakabongga. Ngayon, kinailangan pang ayusin ang variety show na ito dahil sa desisyon ni Eric. Walang pakialam si Nicole na naubos ang puhunan niya. Ang susi ay maaantala nito ang negosyo ni Livia. Lumapit si Nicole at kumatok sa pinto na may malamig na ekspresyon. Pumasok ka na. Dalawang simpleng salita ang naging estilo niya.
Walang magawang pumasok si Nicole. Bago niya ito makita, walang pakialam na nagtanong siya, Mr. Ferguson, paano ka sinaktan ni na Sadie at Charlotte na kailangan mong itaboy sila? The next second, she saw Eric sitting on the sofa in a black shirt and pants. Gwapo siya at walang pakialam, na ikinatulala ni Nicole. Napakunot naman ng noo si Nicole nang makita ang isang babaeng nakaluhod sa lupa sa hindi kalayuan, mukhang kaawa-awa at duguan. Ang kapaligiran sa silid ay namuo at nagyelo sa isang iglap. Namutla ang mukha ni Nicole dahil hindi niya inaasahang makikita ang eksenang ito. Nang makita ng babae si Nicole, muling lumakas ang boses nito na tila pipi sa sobrang pag-iyak. Gumapang siya palapit kay Nicole na lumuluha habang nakayuko ang ulo at mahigpit na nakadikit ang dibdib sa lupa. Ginamit ng babae ang pinakamapagpakumbaba na kilos, nais itong ipagpalit sa pagpapatawad ni Nicole. Ang mga kamay ng babae ay kulay ube na at abnormal na baluktot, mukhang hindi kapani-pani walang masakit. Ang kanyang mga daliri ay nakabitin ng walang magawa, na para bang hindi na maluwag sa kanyang mga kamay ang kanyang kontrol. Kabanata 614. Nagdagdag ng ilang seasonang. Lumuhad si Charlotte sa lupa. Marahas na nanginginig ang kanyang katawan habang nagmamakaawa. Miss Stanton, pasensya na. Nagkamali ako. I deserve the worst, but please spare my life. Nakatayo doon si Nicole na nakaramdam ng kakaiba. Sa pagsilip ng malapitan, nakilala ni Nicole na ang babaeng nasa harapan niya ay si Charlotte, ang maamong babae na nakilala niya kagabi. Anong nangyayari dito? Nagtaas ng mata si Nicole at tumingin kay Eric. Umupo si Eric doon, nababalot ng matinding lamig. Ang lamig ng mga mata niya na parang nakalubog sa yelo na nagpababa pa ng temperatura ng kwarto. Tinapik ng mga daliri niya ang sofa sa gilid niya. Malamig ang boses niya. Charlotte, sabihin mo kay Miss Stanton kung anong klaseng pampalasa ang idinagdag mo sa iyong alak. Isang pangungusap ang nagpalamig ng hangin sa silid. Nagbago ang mukha ni Nicole. Agad na lumubog ang kanyang tingin ng malamig. Pagpapalasa. Huminga ng malalim si Nicole, pinipigilan ang tendensyang sumabog sa galit. What do you mean? Nilagyan mo ng spike yung wine na binigay mo sa akin kagabi. Takot na takot magsalita si Charlotte at pigil na pigil ang paghinga. Kumunat ang noo ni Eric. Lalong naging madilim ang malamig niyang mukha habang yumiigting ang sulok ng kanyang panga. Malalim ang boses niya na may disguised threat. Magsalita ka, o gusto mo bang may magtuturo sa'yo kung paano ibuka ang bibig mo? Nanghina si Charlotte at nanginginig sa lupa. Pinaikit ni Nicole ang kanyang mga mata at naisip na niloko siya kagabi. Namutla ang mukha ni Charlotte. Nagmamadali siyang tumigil sa pag-iyak, ngunit hindi siya naglakas loob na tumingin sa lalaki. Lumuhad siya sa direksyon ni Nicole at sinabing may nanginginig na boses, Miss Stanton, I'm sorry. I was so stupid to put a trace of hallucinogen in the wine. I was delusional. I won't dare to do it again. Mangyaring maging mapagbigay at hayaan mo akong pumunta dito minsan. Noong una ay gusto niyang magdagdag ng ecstasy, ngunit ang gamot na iyon ay masyadong mababa ang antas at lilikha ng mabilis na reaksyon sa utak at katawan ng mga umiinom nito. Kaya, pinili niyang magdagdag ng hallucinogen. Bibigyan siya nito ng daan palabas dahil walang pisikal na reaksyon ang taong uminom nito. Tahimik ang silid na may matinding lamig. Sinabayan pa ito ng pinipigilang hikbi ni Charlotte. Nakaramdam ng takot at gulat si Charlotte sa kaibuturan ng kanyang mga buto. Isa-isang naputol ang mga daliri niya. Sa huli, kahit ang kanyang mga palso ay hindi naligtas. Hindi sila nagpakita sa kanya ng anumang awa dahil siya ay isang babae. Sa halip, sila ay mas malupit. Nanginginig ang mga labi ni Charlotte. Hinding-hindi niya makakalimutan ang eksena kagabi sa buong buhay niya. Sa oras na ito, nang tumingin si Charlotte kay Eric na mukhang halimaw mula sa malalim na hukay, pakiramdam niya ay nanginginig ang bawat ugat niya. Hay, hindi ko po talaga sinasadya. Nagkamali ako. Miss Stanton, hindi ko inaasahan na nandoon ka sa kwartong iyon. Hindi ko talaga alam kung ano ang sumagi sa akin noong sandaling iyon. Hindi ko ibig sabihin ng anumang pinsala. Mapagpakumbaba at nakakaawang gumapang si Charlotte at halos hawakan ang dulo ng sapatos ni Nicole. Mabilis na umatras si Nicole at tinitigan siya ng malamig na mga mata mula sa itaas. Nawala ang kaunting simpatiya na nararamdaman ni Nicole para kay Charlotte. Ganun ba, she deserves it.
Nakita ni Eric ang saloobin ni Nicole at ang kanyang pagtatanong, kaya hindi na niya kailangan pang sumagot. Tumingin siya kay Charlotte na may malungkot at matalim na tingin. Pagkatapos, inilipat niya ang magiliw niyang tingin kay Nicole. Tanong niya, "Nagaan na ba ang pakiramdam mo ngayon?" Inilalabas ni Eric ang kanyang galit para kay Nicole. Sumulyap si Nicole kay Eric, saka tumingin kay Charlotte. Ang apoy sa kanyang puso ay hindi madaling naapula. Gayunpaman, hindi maaaring maging mas miserable si Charlotte kaysa sa ngayon. Kinagat ni Nicole ang labi niya at ngumuso. "Charlotte, binago mo talaga ang impression ko sa'yo. Sinong mag-aakala na ang pinaka-non-competitive na tao ay ang pinakawalang awa sa puso?" "I was so blind." Napaisip si Nicole. Gaano man ang paghingi ni Charlotte ng tawad at pag-amin sa kanyang pagkakamali, si Nicole ay hindi isang taong madaling maging malambot ang puso. Maaalala ni Nicole ang mga nagtaksil sa kanya minsan sa buong buhay niya. Nagpupumiglas pa rin si Charlotte na humingi ng tawad nang tumingin si Eric kay Nicole at nagtanong, "So, what do you wanna do now?" Kabanata 615. Isang magarbong regalo ng pasasalamat. Natahimik sandali si Nicole. Sobrang lamig ng boses niya. Sip-in siya sa showbiz. Nagtaas ng kilay si Eric. Di ba inaasahan na ito? Napakabait na babae. Bago nakahinga ng maluwag si Charlotte, inutusan ni Eric ang isang bodyguard, "Ilayo mo siya." "Oo, Ginoo." Hinaplos ni Eric ang kanyang buto sa kilay. Gayon din, tila kulang sa pag-unlad ng edukasyon sa ilang bahagi ng Afrika. Maaaring magboluntaryo si Charlotte na magturo doon upang mabawi ang kanyang mga kasalanan. Hindi na niya kailangang bumalik muli. Namutla ang mukha ni Charlotte habang nakadapa sa lupa. Pakiramdam niya ay natanggal ang mga buto niya sa katawan dahil hindi niya napigilan ang sarili. Nangangahulugan ito na hindi lamang siya mawawala sa media niya, ngunit mawawala rin siya sa mundo anumang oras. Baliw talaga si Eric. Hindi binigyan ng pagkakataon ng mga bodyguard si Charlotte na humingi ng awa at kinaladkad siya palayo sa kanyang mga braso. Bagamat naramdaman ni Nicole na medyo mabigat ang parusang ito, ginawa lang ito ni Eric para sa kanya, kaya hindi siya maaaring tumayo sa maling panig. Silang dalawa na lang ang naiwan sa kwarto. Kakaibang tahimik si Nicole. Hindi niya inaasahan na napakaraming bagay ang mangyayari kapag nakatulog siya ng mapayapa sa gabi. Bukod dito, si Eric ang tumulong sa pag-asikaso ng gulo. Muli niya itong niligtas. Medyo nakaramdam ng panghihinayang si Nicole sa pagtatanong sa kanya pagkapasok niya sa kwarto kanina. Pakiramdam niya ay masyado siyang malupit sa taong tumulong sa kanya. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, bahagyang umubo si Nicole at nagkusa na magsalita. "Ahem. Mr. Ferguson, salamat sa pagtulong mo sa akin muli." Ang madilim na mga mata ni Eric ay tumingin sa kanyang madilim. At, naguguluhan si Nicole. Tumingin sa kanya si Eric at seryosong nagtanong, "Paano mo ako pasasalamatan?" Sagot ni Nicole, "I've just thanked you." Hindi nakaimik si Eric. Napaisip si Nicole. Dahil pareho silang presidente ng malalaking korporasyon, hindi siya dapat masyadong maliit. "Then, how do you want me to thank you?" "Don't be polite and state your terms, but it better be within my limits." Bagamat nagpapasalamat si Nicole, gusto pa rin niyang panghawakan ang kanyang mga prinsipyo. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Eric na tila naaliw sa kanyang masungit na gawi. Pagkatapos ay pinag-isipan niya ito. Kumunat ang noo ni Nicole. Anong katawa-tawa ang iniisip nitong anak ng aso? "Oo naman," sinabi ni Eric, "paano ito? Maaari mong i-charter ang mga LED screen ng buong lungsod sa 8 PM ngayong gabi upang i-broadcast ang iyong pasasalamat sa akin." Dapat itong sabihin, ako, si Nicole Stanton, ay gustong magpasalamat kay Eric Ferguson, ang pinakamagandang tao sa mundong ito. Ipagpatuloy mo lang iyan ng 1 minuto. Si Eric ay tila napakapursigido tungkol sa pamamaraang ito ng pasasalamat. Nakareserba at walang pakialam ang kanyang ugali habang kibot-balikat at ikanawit ang kanyang mga labi. It's not mixed with any feelings. Simpleng recognition lang. Kahit na ito ay mahal, ito ay sulit. Ang gayong bonggang Along pasasalamat ay wala kay Nicole. Kaya lang hindi niya matanggap ang mga salitang iyon. Natahimik si Nicole ng buong 3 minuto habang nag-aalangan. Pagkatapos ay ibinuka niya ang kanyang mga labi na parang walang nangyari. "Oo naman, walang problema.
Dahil may utang siya sa kanya at hinayaan siyang sabihin ang kanyang mga kondisyon, medyo huli na para pagsisihan ito. Whatever. 1 minuto lang ha. Ang pagiging maliit ay hindi niya estilo. Natawa si Eric sa kasiyahan dahil inaasahan na niya ang sagot na ito. Tinulungan din kita para makipag-deal sa ibang babae. Isipin mo na lang na libreng regalo ko. No need to thank me for that. Pagkatapos noon, tumayo si Eric mula sa sofa at sinuot ang kanyang suit jacket ng tuloy-tuloy. Ang kanyang mga galaw ay makinis at napakaganda. Kung gayon, maghihintay ako ng magandang balita. Iniabot ni Eric ang kamay niya para makipag-shake hands sa kanya. Hindi nakaimik si Nicole. She smiled perfunctorily and drew her hand back just as she shake his, saka nagsalita na may mahinang ngiti. Tulad ng nararapat. Ang isang marangal na taong tulad mo ay nararapat na may broadcast sa lahat ng LED screen sa buong mundo. Kabanata 616. Sinasamantala ang isang tao sa panganib. Pagkaalis ni Nicole sa kwarto ni Eric, hindi niya kinalimutan ang trabaho at bumaba para hanapin si Dominic Young. Ang bagay na ito ay pinananatiling kumpidensyal. Bukod sa iba't ibang haka-haka ni Dominic, hindi alam ng iba kung ano ang eksaktong nangyari. Opisyal na nagsumite ang ahensya ni Sadie at Charlotte ng withdrawal statement na malamang ay inayos ni Eric. Pinag-uusapan nila kung sino ang kukuha para iligtas ang palabas at mabawasan ang mga pagkalugi. Buong araw silang nag-film kahapon at napalitan na ng 2 tao. Buti na lang, 1 araw lang, kaya makakapag-hire pa sila ng mga bagong tao para makabawi sa shoot in time. Gayunpaman, ayaw sumali ni Nicole sa makeup shoot. Ang paglalaro muli ng parehong mga laro ay sadyang magiging sobrang peke. Baka maging backfire din ito sa husay ni Nicole sa pag-arte dahil hindi siya kasing professional ng mga artista. Nakipag-ugnayan si Dominic sa isang divorced actress, si Zara, na isang bigwig sa entertainment industry na hindi maaaring kunin para sa mga regular na variety show. Kahit papaano, nagawa ni Dominic na hikayatin si Zara na sumama, at pumayag pa siyang subukan ito sa loob ng 2 araw. Ang isa pang aktres ay isang 25 taong gulang na aktres na tinatawag na Ivanka, na kinontak ni Kay para kay Nicole. 7 taon nang magkasama si Ivanka ng kanyang asawa, at sila ang tipikal na model couple sa showbiz. Ilang araw ang nakalipas, niloko siya ng asawa ni Ivanka. Pinili ni Ivanka na tiisin ito at inihayag pa niya na naniniwala siya sa kanyang asawa. Ang hakbang na ito ay mahigpit na kinutya ng mga netizen noong panahong iyon. Panlilinlang lang sa sarili. Sa kasalukuyan, hindi pa rin inilantad ni Ivanka ang kanyang diborsyo. Kaya, ang kanyang pakikilahok sa variety show na ito ay isang paraan upang ipahayag ang kanyang diborsyo ng positibo. Iyon ay magiging isang mas mahusay na paggamit ng hype kaysa hayaan ang paparazzi o iba pa na ilantad ito. Ito ay isang win-win na sitwasyon para sa parehong partido. Gumaan ang loob ng lahat ng ayusin ang 2 kapalit at nangakong darating sa set sa loob ng ilang araw. Sinadya ni Dominic na kunan muna ang ibang bahagi para mapadali ang post-production editing. Bumalik si Nicole sa kanyang kwarto at pasimpleng naghilamos. Nilabas niya ang phone niya at nakita ang ilang missed calls ni Yvette. Kumunot ang noo ni Nicole at naisip, kailan ko ba na-mute ang phone ko? Agad siyang nag-dial pabalik, at wala pang 2 ring na sagot ang kanyang tawag. Nakuha mo na sa wakas. Nag-alala ako. Biglang sabi ni Yvette, "Are you alright? Is that bottle of wine spiked? May ginawa ba sa iyo si Eric Ferguson?" Napahinto si Nicole sa kanyang mga yapak. Nang mabalitaan niya ang tungkol sa alak, ilang imahe ang biglang sumilay sa kanyang isipan. Tama. Naka-video call ako kay Yvette nang umiinom ako. Maya-maya pa ay napakunot ang noo ni Nicole sa pagkataranta. Paano napunta si Eric Ferguson sa kwarto ko? Medyo nakonsensya si Yvette at nabulunan sa kanyang mga sinabi. She stammered, I was afraid na may mangyari sa'yo. I was too worried, so I asked him to check you. I was afraid that the woman spiked the wine. Saglit na nagulat si Nicole. So, si Eric ang nag-aalaga sa akin kagabi at tahimik na umalis. If not for Yvette, Nicole would not know about Eric, not even mention it. Isang kakaibang pakiramdam ang bumabalot sa kanyang puso na parang kinikiliti ng balahibo. Nakita ni Yvette na natahimik si Nicole at nahulaan niyang tama ang hinala niya. Talagang may spike.
Tumangala si Yvette sa maaliwalas na asol na langit at sa mapuputing ulap habang kinukurot ang kanyang mga kilay. Isa akong psychic. Nadroga talaga si Nicole. Agad siyang nagsisi na hindi nagmamadaling iligtas si Nicole. Hindi niya dapat binigyan ng pagkakataon si Eric Ferguson. OMG. Nadungisan ka ba ng anak ng aso na si Eric Ferguson? Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon, saglit na natahimik ang magkabilang dulo ng telepono. Dahan-daang bumantong hininga si Nicole. Ang kanyang tono ay kalmado at matatag hanggat maaari. Don't worry, may bakas lang ng hallucinogens sa alak. Okay lang ako. Wala siyang ginawa. Ang isang tulad ni Eric ay hindi sasamantalahin ang isang taong nasa panganib. Nakahinga ng maluwag si Yvette. That's good. If he dares to do anything, I'll chop him up to pieces. Natawa si Nicole at nagbiro, iligtas mo na lang ang walang kwentang buhay niya. Kabanata 617. Masigla at masigasig na tao. Bagamat nailigtas ni Eric Ferguson si Nicole, hindi pa rin niya binago ang nakakainis niyang ugali. Nagbubok ng LED screen ng lungsod para pasalamatan siya. Gusto lang niyang malaman ng lahat na hindi ordinaryo ang relasyon natin, di ba? Lihim na inilibot ni Nicole ang kanyang mga mata. Sabi ni Yvette, pero napaka-ballsy talaga ng babaeng iyon para bigyan ka ng spiked drink. Kailangan mo ba ng tulong ko para turuan siya ng leksyon? Napangiti ng mahina si Nicole, salamat, pero naayos na. Mas malala rin ang parusa kaysa sa pagpapatalsik sa babae sa entertainment industry. Sabi ni Yvette, good job. Matapos ibaba ang tawag, medyo nakaramdam ng gutom si Nicole, ngunit nag-message si Dominic sa lahat na magtipon kaagad sa venue. Inilibot ni Nicole ang kanyang mga mata. Marunong talaga mag-exploit si Dominic ng mga tao. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa entrance ng hotel. Nakaalis na ang lahat sa kani-kanilang sasakyan. May mabuting pakiramdam si Dominic na hintayin si Nicole sa pintuan. Binigyan siya ni Nicole ng blankong tingin at pumasok sa sasakyan. Inabot sa kanya ni Dominic ang isang magandang nakabalot na sandwich at gatas. Lumuwang ang mukha ni Nicole habang kumagat. Hindi ba kailangan mong maghintay sa pila para makabili ng sandwich na ito? Sumagot si Dominic, Ma'am. Hiniling sa akin ni Mr. Ferguson na ibigay ito sa iyo. Natigilan si Nicole. Paano na siya ngayong nagustuhan ko ang mga sandwich mula sa tindahang ito? Medyo naantig siya, ngunit nang maisip niya ang halos 8 figure na kabuuan na ginastos niya para i-book ang citywide LED screen, bigla niyang naramdaman na ang sandwich na nasa kamay niya ay hindi kasing sarap. Siguro nagkataon lang ito. Hindi napigilan ni Dominic ang mapabuntong hininga sa inggit. Ganyan ang ugali ni Mr. Ferguson. Siya mismo ang nagdala sa iyo ng almusal, at nabalitaan ko na pumunta pa siya para bumili nito ng personal. Malamig na sinulyapan siya ni Nicole. Saglit na tinipon ni Dominic ang kanyang sarili at inamin ang kanyang pagkakamali na may kasalanan. Actually, sina Sadie at Charlotte ang pumunta sa akin kagabi. Ako ang nagsabi sa kanila na si Eric Ferguson ay tumutuloy sa presidential suite sa itaas na palapag. Natigilan si Nicole. Medyo malamig ang mga mata niya. So yun ang nangyari. Dahan-dahan niyang inuya ang kanyang sandwich at nagpakawala ng malamig na tawa. Medyo energetic ka at masigasig, ha? After all that, ang nagturo pala ay si Dominic. Kung alam ko, hindi ako nanatili sa presidential suite na iyon. Ito ay mas masahol pa sa isang bangungot. Sa kabutihang palad, ito ay isang hallucinogen lamang. Kung ito ay ibang gamot, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Kaagad na nawala ang pakikiramay ni Nicole sa pagpapatapon kay Charlotte sa isang liblib na lugar sa Africa nang walang bakas. Deserve ni Charlotte. Kinakabahang hinawakan ni Dominic ang ilong. Gusto ko lang makita ang reaksyon ni Eric. Naple-ayes ba ang dalawang babaeng iyon dahil dito? Ang desisyon ni Eric ay hindi kailangan ng pahintulot ni Dominic, kaya nalaman na lamang ni Dominic ang kinalabasan at wala siyang alam sa mga nangyari. Paano ko malalaman? Ikaw mismo ang dapat magtanong sa kanya. Kinabit ni Nicole ang kanyang iips at nginisyan. Kung hindi dahil sa napipintong shooting sa ngayon, gustong itapon ni Nicole si Dominic sa gitna ng Pacific Ocean para maranasan ang buhay. Naisip ni Dominic sa kanyang sarili, kung maglakas loob akong magtanong sa kanya, kailangan ko pa bang tanungin siya?
Habang papunta sa venue, maingat na pinagsilbihan ni Dominic ang prinsesa dahil natatakot siyang walang magsasalita para sa kanya kapag gusto ni Eric na makipag-areglo sa kanya mamaya. Natakot si Dominic para sa sarili niya. Sa wakas ay nakarating na sila sa shooting site. Gumasto si Dominic ng malaking halaga para ipaupa ang buong palapag ng isang gusali ng opisina. Hindi nagtagal, ang mga kagamitan at mga kamera ay na-set up. Maagang dumating sina Livia, Juliana, at Xander. Upang tumugma sa kapaligiran, sinadya ni Livia na magsuot ng formal na business suit. Gaya ng dati, si Juliana ay pumunta sa sexy na ruta at nagsuot ng masikip na damit na nakakayakap sa katawan na nagbabalangkas sa kanyang Kat-Angie tanging kurba. Pagpasok ni Nicole sa loob, medyo uminit ang pakiramdam niya at hindi niya namamalayan na hinubad ang suot na jacket, inabot ito kay Xander, na nakatayo sa gilid na parang isang Maginoo. Mabilis na inabot ni Xander ang jacket ni Nicole, ngunit pinutol siya ng isang pares ng payat na kamay sa sumunod na segundo. Kabanata 618 talagang gusto niya ito. Kinuha ni Juliana ang jacket ni Nicole sa gilid at bumantong hininga, custom order itong Italian brand, right? You can't find another identical piece in this world. Bahagyang nagulat si Nicole na hindi nagmamadaling kumatok si Juliana sa pintuan ng silid ni Eric, ngunit naramdaman din niya na si Juliana ay hindi gaanong walang kabuluhan, masungit, at mababaw na habulin ang katanyagan at kayamanan gaya ng nakikita niya. Sabay-sabay, ang magandang impresyon ni Nicole kay Juliana ay napangiti ng magalang si Nicole. Oo. Kung nagustuhan mo, I can recommend the designer to you. Ang designer na iyon ay isang sikat na craftsman sa Italy. Sa fashion circle, 2 tao lang ang ginawa niyang damit sa isang taon. Ang kanyang estilo at proseso ng pag-iisip ay napakahusay. Ang bawat piraso ng damit ay natatangi sa buong mundo. Hindi ito maihahambing sa anumang malaking tatak. Nagningning ang mga mata ni Juliana ngunit agad ding lumabo. Never mind. Sponsored lahat ng damit mo, kaya iba na ang isusuot ko. Ngumiti si Nicole at hindi na nagpumilit. Casual na inabot ni Juliana ang jacket ni Nicole kay Eric na sumulpot sa likuran niya. Salamat, Mr. Ferguson. Napatingin si Eric kay Nicole. Wala pang 3 segundo, inabot niya ito at kinuha, saka walang ekspresyon na isinabot sa hanger sa gilid. Parang isang pasadong gawain. Gulat na napatingin sa eksena si Xander na naghihintay sa gilid. Hindi man lang niya nahawakan ang jacket ni Nicole. Walang pakialam si Nicole sa maliit na episode na ito at lumakad sa kabilang panig para maupo na may malinaw at malamig na ugali. Si Livia Liman ay nasa tabi ni Nicole, nakatingin sa programa. Tumingin siya kay Nicole at nakangiting tumango. Magsasalita pa lang sana si Nicole nang umupo sa tabi niya ang isang matangkad. Napakaraming upuan sa paligid, ngunit dapat umupo si Eric sa tabi ko. Ang kanyang malamig na halimuyak ay may dala ng pagiging agresibo na katulad niya. Kung sino pa man yun, sobrang pressured na sana sila. Gayunpaman, nanahimik si Nicole at hindi umimik. Lumapit si Eric kay Nicole ng marahan. Gumalaw ang kanyang Adam's apple habang sinabi sa mahinang boses, "Kumain ka na ba ng almusal na inihanda ko para sa iyo?" Natigilan si Nicole at bahagyang tumagilid ang ulo, pinananatili ang kanyang malamig at malayong kilos. Hindi niya nais na magkaroon ng anumang intimate action sa kanya sa harap ng iba. Kunwaring nagulat si Nicole at hininaan ang boses. "Oh, pinaghandaan mo. No wonder sobrang sama ng lasa." Biglang tumawa si Eric. Bahagyang kumalat ang dilim sa kanyang mga mata, na napalitan ng hindi mahahalata na lamang. "Ganun ba? Saka sayang ang paghihintay ko sa mahabang pila ng 20 minutes. Ang kanyang tono ay may bahid ng bahagyang pagkabigo. Bahagyang natigilan si Nicole. Siya talaga ang pumila para dito mag-isa. Paano ito iisipin? Paano nga ba nakapila si Eric Ferguson sa likod ng napakaraming tao para bumili ng sandwich? Ibinaba niya ang tingin sa kanyang telepono upang itago ang kanyang pagkagulat at nagsalita na may bahagyang ngiti. "Mr. Ferguson, kailangan mo pa bang maghintay sa pila? Akala ko sa iyong nakagawiyang estilo, bibilhin mo lang ang tindahan sa isang snap ng daliri." Natigilan si Eric, saka tumawa. "Kung gusto mong kainin ito araw-araw, wala akong pakialam na bilhin ito. Hindi naman ito mawawalan ng malaking pera." Hindi nakapagpigil si Nicole at nagmura. "Sino bang may gusto niyan?
Sa gilid, si Juliana ay walang imak at maasim na ekspresyon. Gusto ko talaga. Nakita ni Xander na hindi siya makapanghimasok at mabilis na kumuha ng mainit na tubig sa mesa. I'll make tea for you. Miss Stanton, I heard na mahilig kang uminom ng white tea. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga mata, malumanay na ngumiti, at tumango. Not bad. Isinasantabi ang lahat ng prejudices, napakamaparaan niyang tao. Sinadya ni Xander na pumunta sa tapat ni Nicole, inilapag ang tsaa sa mesa, at ipinulupot ang manggas, handang ipakita ang galing sa paggawa ng tsaa. Napilitan siyang matuto ng maraming walang kwentang crafts para sa paggawa ng pelikula, ngayon sa wakas ay madaling gamitin. Kabanata 619. Pampublikong pagpapakita ng pagmamahal. Iniligpit ni Nicole ang kanyang telepono, gustong masiyahan sa proseso ng paggawa ng tsaa ni Xander. Inutusan din niya ang cameraman sa gilid na kunan ito. Kung tutuusin, si Xander ang puno ng pera na gusto niyang sumikat. Sa sumunod na segundo, inikat ni Juliana ang kanyang makapal na katawan patungo kay Xander at casual na ipinatong ang isang kamay sa balikat ni Xander habang nakatingin sa kanya ng may pagtataka. Xander, pwede ka rin magtimpla ng tsaa. Ang galing mo. I wanna learn too. Tuturuan mo ba ako? Pero ang bagal ko. Sandaling natahimik ang kwarto. Sobrang lapit ni Juliana at Xander. Nakasandal ang kalahati ng katawan ni Juliana kay Xander. Pulang-pula ang mukha ni Xander. Ibinaba niya ang kanyang ulo na may kakaibang bakas ng hiya sa kanyang gwapong mukha. Oo naman. Oo naman. Mabilis na sumang-ayon si Xander, ngunit sinubukan niyang panatilihin ang kanyang pagiging disente at reserba. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang ulo sa gulat. Pinaikit ni Nicole ang kanyang mga mata at saglit na nagulat. Ano ang nangyayari sa kanila? Maging si Livia na nagbabasa ng script ay gulat na bahagyang nanginginig ang mga kamay. Tumangala siya sa pares na may kakaibang tingin. Kasunod nito, sinimulang ibuhos ni Xander ang mainit na tubig habang nagpapaliwanag, dapat nasa 80 degrees Celsius ang temperatura ng tubig. Hayaan mo akong tulungan ka. Inabot ni Juliana ang tukor. Nagmamadaling hinawakan ni Xander ang malambot at maislan nitong mga kamay dahil sa takot na mapaso ito ng mainit na tubig. Ingat! Tila nagyelo ang oras sa sandaling iyon. Natigil ang eksena. Ilang sandali pa ay walang bumitaw sa kamay ng isa't isa. Nagsalubong ang kilay ni Nicole. Tinitigan niya ang mga kamay na magkahawak ng mahigpit ng hindi kumikibo. Isang silid na puno ng mga tao ang nanonood sa dalawa. Parang slow motion ang galaw nila. Maya-maya pa ay pumasok si Dominic at umubo ng malakas. Mabilis na bumitaw ang dalawang tao sa isa't isa. Pulang-pula ang mga mukha nila sa kahihiyan dahil nakikisawsaw sila sa sarili nilang kilos. Walang imak ang karamihan. Medyo nabigla pa ang lahat sa nangyari at hindi na bumalik sa kanilang katinoan. Si Eric lang ang nagtaas ng kilay ng bahagya. Medyo maganda ang mood niya nang makita ang eksenang ito. Sa gilid ng kanyang mga mata, nakita ni Juliana si Eric na tumatango sa kanya na may malaking kasiyahan. Nalaman tuloy ni Juliana na tama ang pamamaraan niya. Para makalikha ng mga pagkakataon para kina Eric at Nicole, pansamantalang isakripisyo ni Juliana ang sarili para ma-distract si Xander. Saglit na nanigas si Dominic at tumawa para maputol ang awkwardness. Oo, lahat tayo ay isang malaking pamilya at dapat tumulong sa isa't isa. Magpatuloy kayo. Nagkatinginan ang lahat, pagkatapos ay nagsimulang gumawa ng kani-kanilang bagay na parang walang tao. Paminsan-minsan ay titingin si Juliana kay Xander, palihim na nagpapadala ng mga senyales. Paminsan-minsan ay titingin din sa kanya si Xander. Ang mga facial features na iyon na katulad ng kay Eric Ferguson ay napilipit sa isang parang bata at masayang pagpigil, na mukhang wala sa lugar. Silang dalawa, isang mature at sexy na aktres at isang walang muwang at gwapong male star, ay mukhang awkward lang sa pagkakatayo. Maya't-maya ay nakatingin si Nicole kay Xander tapos kay Eric. Biglang nalaman ni Nicole na hindi magkamukha ang dalawang lalaki. Maging ang kanilang mga facial features ay walang katulad. Lalo na nang hayagang tinanggap ni Xander ang mga advances ni Juliana at mukhang naglalandian sila sa harap ng lahat, mukhang mushy, frivolous, at medyo slutty si Xander. Sa paghahambing pa lang ng ugali nila, tuluyan nang nawala si Xander kay Eric. Labis na panghihinayang ang naramdaman ni Nicole. Sigh.
Mukhang hindi uubra ang kasikatan ni Xander sa panggagaya kay Eric. I must find another way. Tahimik na umupo si Eric sa gilid at medyo nalungkot nang marinig ang mahinang buntong hininga ni Nicole. Ganun ba siya kalungkot na makita si Xander na may kasamang ibang babae? Haha. Pero masaya ako. Sinulyapan niya ang pekeng Xander na iyon na may bakas ng kalupitan. Mukhang hindi ko siya papayagan. Kabanata 620. Jobberry. Pagkatapos ng isang abalang umaga, ang lahat ay imyon sa pampublikong pagpapakita ng pagmamahal nina Juliana at Xander. Kaya lang hindi inaasahan ni Nicole na magkikita sila Xander at Juliana. Paano maaaring pagsamahin ang dalawang tao na malinaw na ganap na hindi angkop para sa isa't isa sa mga tuntunin ng mga kondisyon sa pagpili ng asawa upang lumikha ng hype? Gayunpaman, hindi ito lilikha ng masamang epekto. Kung hindi magiging masigasig si Dominic na lumikha ng mga pagkakataon para sa dalawa. Naisip ni Nicole, mukhang kailangan kong talakayin si Dominic tungkol sa oras na ilantad ang pag-iibigan na ito upang lumikha ng isang malaking hype online. Kailangan kong bawiin ang perang ginastos ko para maibok ang buong LED screen ng lungsod para kay Eric mula sa puno ng pera ko, Xander. Ang kanyang mga mata ay tumalbog sa pagitan ng dalawa nang magsimula siyang magluto ng maraming plano. Bukod kay Nicole, ramdam ng lahat ang malamig na aura na bumabalot sa lalaking katabi ni Nicole. Masungit at masungit ang mukha niya na parang nagsasabing, huwag mo akong pakialaman. Wifey, nasaan ka? Mga ingay na nagmumula sa labas. Hindi ka pwedeng pumasok dyan. May huminto na lalaki. Umalis ka. Pumasok si Keith Ludwig na mukhang nagmamadali. Nang makita niya ang babae sa loob, bigla siyang nakahinga ng maluwag at nakangiting naglakad. Wifey, why are you doing this? Gusto mo bang magbago ng career para maging artista? Nakilala ni Dominic si Keith at ikanaway ang kanyang kamay, senyales sa mga taong humahabol sa kanya na umatras at itigil ang paggawa ng pelikula. Nang makita ni Livia si Keith, nagulat muna siya saglit, pagkatapos ay malamig niyang ibinaba ang ulo. Pakiusap lumabas ka. Naninigas ang mukha ni Keith, pero pinilit pa rin niyang ngumiti. Pagod na pagod ka na sa shooting. Umuwi na tayo. Ibibigay ko sa'yo ang gusto mo. Simula ngayon, hahayaan kitang mag-shoot sa bahay. Gagana ba iyon? Wala siyang pakialam sa naliligaw na mga mata ng mga tao sa paligid niya, o sa sarili niyang imahe. Kumalat ang young Master Ludwig na itinapon sa kanyang wedding reception, at nagulat ang lahat nang makitang hindi pa rin siya sumusuko. Hindi man lang naantig si Livia Liman. Sa halip, parang natatawa siya. Mr. Ludwig, wala na tayong relasyon sa isa't isa. Iyan ang tahanan mo, hindi sa akin. Bumagsak ang temperatura sa silid. Natahimik si Keith ng ilang segundo. Sabi niya sa tonong nagmamakaawa. Pwede ba tayong mag-usap ng private? 1 minuto lang. Ayaw bigyan ni Livia ng pagkakataong ito si Keith pero biglang tumayo si Eric na kanina patahimik at nagsalita. Everyone, let's take a break. Nakakapagod ituloy ang shoot, so we'll resume sa hapon. Ang bawat isa ay may mabuting pakiramdam upang ihinto ang kanilang trabaho. Walang imak si Dominic habang iniisip, so, invisible ba ako dito? Nagpasalamat si Keith kay Eric. Ang magaling kong kapatid. Siya talaga ang best friend ko habang buhay. Sinulyapan ni Nicole si Eric at alam niyang sinusubukan lang niyang bigyan ng space sina Keith at Livia. Isa itong Jobberry. Gayunpaman, lumingon si Nicole sa gilid at magalang na nagtanong, Miss Liman, kailangan mo ba ng tulong ko? Naninigas ang mukha ni Keith. Natahimik si Livia ng 3 segundo bago siya ngumiti ng mahina. No need. Babalik ako sa hotel mamaya pagkatapos kong mahawakan ito. Gusto niyang linawin ang mga bagay-bagay kay Keith dahil ayaw niyang patuloy siyang guluhin nito. Tumanggo si Nicole, saka kinuha ang mga gamit niya at umalis. Sa kotse, inutusan ni Nicole si Logan na i-charter ang mga LED screen ng buong lungsod upang ipakita ang kanyang mga salita ng pasasalamat. Natahimik si Logan ng ilang segundo. Miss Stanton, dapat ba nating isulat iyan? Maging si Logan ay hindi nakatiis. Sabi ni Nicole, siya mismo ang nag-request, kaya gawin mo na lang ang sinasabi niya. Hindi rin siya komportable na makita ang pangalan niya at ang pangalan nito sa parehong pangungusap. May katuturan kung ito ang hiling ni Eric,
Maliban kung si Nicole ay kahit papaano ay nakadrugs nang makaisip siya ng mga salitang iyon. Sumagot si Logan, naiintindihan.